Napansin ng class president na ang bagong dating boss sa establishment ay siya pala. Ang ganda ng anak ko. Umiiyak ka na, anak. Bago pa makaramdam ng bata ng pagkabigo, nakilala ng class president ang anyo ng isang masamang bata. Bigla siyang nagalit at nahihiya dahil alam niyang mabuti na bago siya mamatay, sinadya niya iwan ng daan-daang milyong ari-arian sa kanyang anak. Ang layunin ay upang sana magtagumpay siya sa hinaharap at buhayin ng pamilya. Swerte na lang at binigyan siya ng pagkakataon muli. Kung hindi, baka mamatay siya sa galit kapag nakita niyang ganyan ang anak niya. Kaya't hinablat niya ang damit ng anak niya, na nagagalit at nagmamadaling umuwi. Hindi niya akalain na paglabas mula sa kwarto, ay makakasalubong niya ang girlfriend ng anak niya. Sa panig naman ng kaibigan, ay napansin na ang batang lalaki ay modelo sa club. Di na natago ang kanyaing pagtutol at paninira. Isang kaibigan pa ng babae ay kinuha ang cellphone niya. Nais na ipakilala sa buong paaralan ang kanyang kasalanan. Ang babae na hindi na matagalan ng galit, kinuha niya agad ang cellphone. Pinanggako niyang siya ang ina ng lalaki. Sino mang susubukan, ay sisiguradong mapaparusahan. Hindi makapaniwala ang girlfriend, na may ganitong kabataang nanay ang lalaki. Inisip niyang nag-iimbento siya, ng mga kasinungalingan para lokohin siya. Sabi ni Xiaofei, nagdesisyon na siyang makipaghiwalay, at hindi na lumingon pa habang umalis. Agad na naisip ng lalaki, na may problema sa isipan ang babaeng ito, kaya't ayaw nang masyadong makipag-ugnayan sa kanya. Nang makita ito ng babae, wala siyang magawa kundi gamitin ang kanyang lihim na armas. May nunal ka sa kaliwang pisngi. Pinangalanan mo ang nunal na ito na Wenchoxing. Nakalimutan mo na ba, nang marinig ito, na lihim na tanging ikaw at ang iyong ina ang nakakaalam. Doon lang napagtanto ng bata. Ang babae sa harapan ko ay talagang aking ina. Agad akong tumakbo para makilala siya. Nanay. Talaga bang ikaw ito? Paano ka naging 17 taong gulang? Agad mong ibalik ang kulay ng buhok ko. Pagkatapos, dinala ng babae ang kanyang anak na nagbago ang itsura. Pumunta sila sa kanilang tahanan. Nag-iisip akong pumasok, ngunit sinugatan ako ng akmang isip ng aking babae. Sinisisi niyang hindi siya nag-ayos sa punong bahay, bago siya pumasok sa ibang tahanan. Ang babae ay naging lubhang nagdududa, kaya agad niyang tinanong ang anak na lalaki. Pagkatapos mo akong umuwi, si Relling ng nanay ng Proctor. Si Lin Chen ang nag-alaga sa akin mula pagkabata. Sabi ni Xiaofei, huwag kalimutan. Masyado lang itong maliit na gawain. Hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Gusto na namang magpahinga ni Jixing lang, hindi ba? Tita Lin, talagang hindi ko na kaya. Maaga namatay ang nanay mo, at hindi mo alam kung sino ang tunay mong tatay. Kaya't kailangan ng tiyahin na sanayin kang maging independent. Gusto mo bang ipagawa kay Chen ang mga mabibigat na trabaho? Ako ay isang tunay na lalaki. Hindi ko dapat hayaan si Chen na magdusa. Ching lang. Kapag magkasama tayong nakatira, baka pag-usapan tayo ng mga kaklase. Mas mabuti pang lumipat ka. Hintayin mong maging tunay na lalaki ka. Ikakasal na ako sa'yo. Babaeng nalaman ng katotohanan. Halos nakabula sa galit. Hindi niya akalain na sa kabila ng kanyang katalinuhan, ay makakabuo siya ng ganitong tanga. Nang panahong iyon, ang tagapaglinis sa bahay, ay muling nagmamadali sa kanila na umalis. Babaeng hindi makapaniwala sa galit. Nais kong umakyat at turuan siya. Ngunit hindi ko inaasahang nakita ko ang sarili ko. Asawa ko sa nakaraang buhay. Hindi ba siya ang may-ari ng katabing mansyon? Oo. Pumasok kayo sa mansyon, at nahuli ng may-ari. Ngayon, kung gusto mong umalis, huli na. Pumunta ako. Ito ba ay hindi ama ni Xing Lang? Si Gu Yuanshan ba? Bakit siya nandito? 12 taon na ang nakalipas. Isang gabi ng kalokohan kay Gu Yuanshan. Nagdala ako ng bola at tumakbo. Nangangasiwa ng mag-isa kay Xing Lang. Ngayon si Gu Yuanshan, ang matandang ito, nasa 40 na ba? Pero ako'y 12 taong gulang pa. Isang dalagang nasa tamang edad. Talagang hindi pwede. Mag-iwan ng anak sa ama ba? Ay, hindi ko naalala. Nanay, pwede ka bang huwag lumikha? Ji Yun-in. Naghanap ako ng Yu, 38 na taon. Paano mo kaya napabalik? Narito na ang takot mo. Bago ka kausapin sa club, nagpapakato talaga. Sige, sobrang gwapo mo naman. Ang ginoong ito ay sinabi, napakabata pa niya, ngunit inihain niya ang kaibigan ko. Talaga akong hindi na maintindihan. Kumusta lang ng kaunti, at heto, nakahabol siya, sa ating Nandumanor. Gusto niyang maghayganti sa akin. Kayo dalawa, manatili, ang iba, umalis, laban sa akin. Naghahanap ng kamatayan, inay, tera na. Kilala mo siya. Ito ba ang dahilan kung bakit itinago mo ako ng maraming taon? Kaya pala naghanap ka ng ibang mukha. Hindi ko naman pwedeng sabihin. Siya ang iyong naiwang, mabait na aso. Nanay, kayong dalawa, ay nako, nagsasalita ang matatanda. Huwag makialam, bata, Gu Yuanshan. Totoo kung ako ang una akong nagpapahalaga sa iyo. Ngunit ngayon na may edad ka na. Tama na rin akin kang maging ama. Sobra na ang pagiging ama ko. Magsasabi ako sa iyo ng pag-aalaga at paglilingkod hanggang sa mamatay ka. Pakiusap, huwag mo akong hayaan ng ganito. Ay.
Naghanap ka ng batang asong lobo, tapos sinisisi mo akong matanda. Di yun. Dapat ko bang ipakita sa iyo, na kailangan kong ipaalala sa iyo. Ngayon, ako ang pinakamasiglang edad. May kailangan pa akong gawin. Aalis na ako. Walang katapusan ang pagkikita. Nanay. Pagkatapos, ang babae ay nagpunta sa bahay nila. Kinabukasan, muling pumunta sa harap ng kanilang pintuan. Hindi niya inaasahan na ang tusong babae ay matagal nang naghihintay sa paligid. Hindi pa kita pinapahirapan. Ikaw na lang. Ito ang bahay ko. May problema ba sa pagbalik ko? Bahay ko. Baka nababaliw ka na. Baka nababaliw ka na. Ito ay Sanando, pinakamataas na lugar ng mayayaman. Karaniwang ang mga tao na dumadaan ay tumitingin. Karaniwang ang mga tao na dumadaan ay tumitingin. Lahat ay pinapalayas ng mga bodyguard. Kahit mayaman, hindi makapasok dito. Ikaw, nakakahiya namang sabihin na ito ang bahay mo. Huwag mong isipin na dahil mayroon kang ilan na pera mula sa pag-aalaga ng mga male model. Pwede na akong makipag-usap kay Chen Chen. Ang bakal na pinto na ito ay ang hangganan ng karaniwang tao at ng tunay na mga mayayamang pamilya. Wala kang makakayahang harapin iyon kahit anong panahon. Sistema ng AI. Buksan mo ang pinto. Panginoon, maligayang pagdating. Ano ang nangyari sa pintuan ng South Dumaguete Estate? Paano ito? Sinabi ni Xiao Fei tungkol sa, sinabi ko tungkol sa, pero ang kontrolin ng AI binago. Ngayon ay tiwala ka na ba sa liwanag? Ito na ang aking bahay. Sinabi ni Xiao Fei. Nakukulam na ba kita? Ang halaga ng aking mansyon ay 1 bilyong piso. Hindi mo pa kaya ay kontrol. Ganito kang batang talong solta. Maaari mong sabihin, hindi ka ba naging tao kagaya ng mga bata sa edad ng 3 taon? Narito ka na rin pala, sinabi ni Ji Yuning. Ito ang kanyang bahay. Siya ngangat nasa labas ng estate ka na lang. Nakatago-tago, anong lugar dito sa paligid? Ganito ang ganda niya. Dapat malaman niya kung ano ang mangyayari kapag sumagot sa anak ng mayaman. Anong ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Sabi ni Xiao Fei. Ito ay hindi ako, na pinagsikapan kong ipunin. 100 taong ginseng ba ito? Ito ay lahat para kay Xing lang. Para sa kanyang kalusugan, na pagtagumpayan ni Lin Chen Chen, na gawing kimchi. Ito ay binili ko sa UK. Sa mataas na presyo, mamahaling damit, halaga ng milyon. Ginamit niya ito bilang basahan. Wow! Wow! Diyos ko! Ang buong pader na ito ay puno ng mga alahas ni Chen Chen. Kahit na prinsesa ng mga hari sa Europa, wala nang ganitong karangyan ng pader ng alahas. Lin Chen Chen, ito ba ay gawa mo? Bakit? Mahalaga ba ito sa iyo? Para sa akin. Basura lang. Kayo. Pwede kayong pumili sa dingding ng alahas. Lahat ng ito ay binili mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mahal ang mga ito, mahal na alahas. Hindi kayo pinapayagang kumuha. Ibinigay ito ni Chen Chen sa kanyang sarili. Bigyan mo kami. Anong kinalaman mo dito? Siyempre. Huwag ka masyadong mainggit sa kanila. Tungkol sa kwintas na ito, mukha itong pang-aso. Kapag suot mo ito, magsalita ka ng parang aso ng 2 beses. Maaari kitang patawarin para sa krimen mong kawalan ng pahintulot. Ito ang limited edition na choke na may inli na diamante ni Louis Vuitton. At ang nakasilong sa iyo ay platinum dog chain ng Gucci. Hindi mo ba alam? Hindi naman alam, di ba? Hanapin ninyo sa internet. Alamin ninyo na. Tama si Ji Yuning. Ang talampakan ng aso ni Chen Chen. Hindi ka kaya ng magmalasang ipakita ang talampakan ng aso. Ang pangarap ng anak ng mayaman. Talagay hindi normal. Naiintindihan. Anong tinitingnan mo? Ito ay para suotin. Dito sa akin, ay para lang makinig ng punong. Ha?
Lin Chen. Nabaliw ka na. Ang mga ito, maabot mo ba? Pero lahat ay kay Jixing lang naman. Hindi siya makakagawa sa akin ng anuman. Paano pa nga naman ang mahalaga pang bagay? Hindi ko na kailangan. Ito ang pinakamahalagang kapalaran ng isang Doc Rich King. 500 milyong pambili ng alahas. 500 milyong pambili ng alahas. Tanga naman. 8 tuwang na alahas ng Carden. Ipakalat natin. Ang aking alahas. Nagmadali si Lin Chenillo. At ang halaga nito ay 2 puwang. Ang dating Diyosao ng Pransya. Suwail ko na rin itong matagal na. Ito ang aking hirap ng loob. Wala na si Pan. Maaari talagang gawin ng mayayaman. Anumang bagay. Talaga kang ang aking idolo. Lin Chen. Itong mga alahas ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon. Siyempre, magsisisi ka. Kung madalas siyang magnakaw sa iyo, ayos lang. Ngunit ngayon, nagtatangkang magbanta sa iyo. Sinabi ni Fe kay Shadow, magmadali kang tumawag sa pulisya at sabihin ang nangyari. Kumuha ng detention siya. Tignan natin kung matigas pa rin ang kanyang ulo. May robot security ba sa bahay ni Chen? Sa bahay ni Shadow. Ipakilala din natin. Ipakita natin. Sumuko na ako. Ano pang hinihintay mo? Wala ka namang karapatan, di ba? Paano ako walang karapatan? Kita rin. Ipakita mo sa kanila. Wow. Si Chen talaga hindi kami sinunggaban. Ito ang pinakamabagsik na. Ipasimula mo na ang robot. Panoorin natin ito. Ang mga robot ay lahat nilang sinunggaban ni Jixing lang. Ang namatay na ina niya. Kailangang mayroong utos para mabuksan. Magmadali kang pumontak sa kanya. Sana bumalik siya upang tulungan ka. Napakasikipan na hindi niya pinayagan akong dumalo sa aking kaarawan. Ngayon na siya ay nagbabago ng isip. Ano ang magiging reaksyon ng mga kasama ko? Anong mangyayari kung lilito ang katotohanan sa harap nila? Paano na ako mamumuhay sa hinaharap? Lin Chen. Kung hindi mo ako manghuli, baka magtago na ako dahil sa takot sa parusa. Nandito ang mga robot. Ano pang pagkakamali ang maaaring mangyari? Si Xiao Fei ay nagsabi, dadaktin ka sa istasyon ng pulis. Tingnan mo kung matapang ka pa. Ginagawa mo ito ng sinasadya. Gusto mo bang makita akong mahirap, mabilis, mag-isip ka ng paraan? Ay naku, tingnan mo ang isip ko. Siya, ang tatay ni Chen. Natatakot sa mga robot na ito. Kaya't isinara na ito. Tanging siya lamang ang makakapag-activate. Kung hindi, mag-isip tayo ng. Sigurado ka. Wala ka bang tainga? O wala kang utak? Sabi na nga ni Tita Lin, ang mga AI na robot na ito, sana lang si tatay ang may karapatang kontrolin. Hindi ko naalala, may isang di magandang anak kang ganyan. Ji Yun-in, anong bulong ang sinabi mo? Sistema ng AI, ang may-ari ng sistema, simulan ng seguridad. Oo, Ginoo. Paano ito posible? Ito. Paano ito nangyari? Ito. Paano ito nangyari? Nagsimula na. Talagang nagsimula na. Lin Chen. Paulit-ulit mong sinasabi na ito ang bahay ninyo. Pinagyayabang mo sa lahat ng dako, ang mamahaling sasakyan at malaking mansyon mo. Pero pati ang pinakasimpleng password ay hindi mo magawa. Hindi ka naman talaga ang may-ari ng mansyong ito. Hindi niyo ba nakikita? Ang mga robot na ito, nakita nito ang mukha ko. Kaya ito kusang humandar. Ano ang kinalaman mo kay Ji Yuning? Huwag mong sabihin. Ang relos mong pangbata. Ang may kontrol nito. Ang relos mong yan. Para lang yan sa pagloloko ng mga tanga. Susubukan mo pa kaming lokohin. Si Chen ay nanirahan. Dito ng mahigit 10 taon. Sino ka ba para magduda pa sa kanyang pagkatao? Iyon ay, sinisiraan niya ang reputasyon ko. Dapat humingi siya sa akin ng tawad. Tama. Dali na, humingi ka na ng tawad kay Chen. Mag-sorry ka. Ipakita mo sa kanya ang iyong pagiging tanga. I-post ito sa internet para makita ng lahat sa buong internet ang kanyang kapangahasan. Gamit ang isang relos ng bata, magpanggap na anak ng isang mayamang tao. Ang galing Mang-daya. Gaano kaya ito nakakatawa? Bakit ko naman siya hihingian ng tawad? Hindi ka magsasorry. Sige. Basta't isang utos ko lang. AI robot.
ay huhulihin ka agad. Ang isang taong sumalakay sa mansyon, at ikukulong. Ako ang sumalakay. Ninakaw ninyo ang ari-arian, at sinira ang mga gamit. Nakalimutan na ba ninyo kung sino ang tunay na may-ari ng mansyong ito? Ikaw ay. Shen, siya nga pala. Hayaan niyo na akong sabihin sa inyo. Ang susi sa pagtataboy sa mga nanghihimasok. Ano iyon? Sistema ng AI. Panginoon ko. Isara ang mansyon. Tawagan agad ang pulisya. Opo, amo. Ito. Iniuutos ko sa inyo bilang may-ari ng mansyon. Iniuutos ko sa inyo, hulihin ang mga taong pumasok sa aking pribadong tahanan, nang walang pahintulot. Mr. G. Dumating na ang tagapangasiwa ng ari-arian ng South Metropolis Manor. Dumating na ang tagapangasiwa ng gusali. Natanggap namin ang ulat ng pulis. Kaya agad kaming pumunta rito. Ang seguridad nga pala ng South Metropolis Manor. Ang bilis talaga. Milyon-milyon lang bayad sa pagpapanatili ng ari-arian kada taon. Hindi libre yun. 3 taon lang sentensya dahil sa pang-aagaw ng ari-arian. 3 taon din dahil sa pinsala sa pananalapi. Bagong taon, bagong simula. Regalo namin sa inyo. Swerte at magandang kapalaran. Ikaw, makinig ka sa akin. Ako. Binibining Chen. Maaari ko bang itanong, siya ba yun? Nistorbo ko ba kayo? Hoy, ako ang tumawag sa pulis, hindi ba? Sila ang mga nandoon. Si Senyorita Chen at si Ginang Lin. 10 taon na ang nakalipas, ay nanirahan dito. Imposible na magkamali ako. Ikaw naman. Ni minsan ay hindi ko pa nakita. Oo nga, muntik na akong mamatay sa takot. Akala ko pa naman, si Yuning ngayong season, ang may-ari nitong lugar. Kilala pa nga ni property manager si Chen. Paniguradong hindi, magkakamali. Yuning, hindi mo kaya iisipin, na dahil lang sa mga upahang artista, ay kaya mo nang panindigan ang iyong katayuan. Sasabihin ko sa iyo, ang peking hindi magiging totoo. Paalisin ninyo silang lahat. Isumbong sa pulisya. Opo. Buksan mo ang iyong mga mata, tingnan mong mabuti, ang titulo ng lupa, kaninong pangalan ang nakasulat dito. Paggamit ng lupa lungsod ng Nando, ang pangalan ni Senyorita Chen ay wala nga sa titulo ng pag-aari. Kahit na ang pangalan ko ay wala sa titulo ng pag-aari, ang mansyon na ito ay binili rin ito ng tatay ko para sa akin. Ilang taon na ba akong nakatira rito? Wala ka bang alam? Oo nga, kahit hindi si Chen ang may-ari, ang nakalagay sa titulo ng lupa, hindi naman pwedeng. Ang pangalan ni Ji Yulem, pati ang pagkatao ni Chen ay nagagawa ninyong maliin. Kayong mga tagapangasiwa ng gusali, mukhang ayaw na ninyong magtrabaho, ano? Ang tatay ko ay may negosyo sa ibang bansa, at kung malaman niya, na hindi nyo man lang magawa, ang simpleng bagay na ito, ikaw na supervisor, mawawalan ka na rin ng trabaho. Binibining Chen, pakihinaan po ang inyong galit, aasikasuhin ko na po ito agad. Ang mansyon na ito ay kay Ji Xing lang, mana na inilipat sa kanya ng kanyang ina, nakasulat sa titulo ng lupa. Siyempre, ang pangalan niya. Ano ba talaga? Meron pa ba kayong kamalayan sa batas? Sa titulo ng lupa, malinaw na nakasulat, ang pangalan ng anak ni Mr. G. Manahimik ka. Wala kang karapatang magsalita rito. Hindi ka dapat magsalita. Ano pang hinihintay mo? Alis na, bilisin mo. Senyorita G, sumama po kayo sa amin. Malapit na ang iyong pagkamatay, at hindi mo pa rin alam kung ano ang gagawin. Kaya huwag mong akalain na hindi kita kayang bigyan ng panahon. Harapin mong bawiin ang iyong imahen. Chen, tingnan mo, muli na naman siyang tumatawag ng tao. Gusto kong makita. Sino pa ang kaya niyang ipatawag? Ji Xing lang. 3 minuto lang ang binibigay ko sa iyo, para makarating sa South Metropolis Manor. Kung hindi, bahala ka na sa mangyayari. Ha. Nalilito ka na ba? Para tawagan ang cute na iyon. Bakit mo naman gagawin iyon? Tapos na. Kung makita nila, ito ang lupa, ito ay kay Ji Xing lang. Matagal na akong naghintay, nakaset up na ako bilang anak ng mayaman. Ngayon ay tuluyan ng bumagsak. Ano nangyari sa dingding ng mga alahas? Anong nangyari?
Kayo ba ang may gawa nito? Nawala ang mansyon ng mahigit 1 bilyon. Ang halagang ito, kailangan ng paliwanag ngayon. Narito ang bahay ni Chen Chen. Ko na ba ang susunod? Ara magtanong ng mga paratang. Ikaw, Ji Xing lang. Hindi mo ba tiningnan kung paano siya inahirapan ni Ji Yuning? Alakang nasaktan, di ba? Ano bang nangyayari dito? Nagkaisi sila para bulihin ako. Sinasabi nilang ako'y isang intruder. Ako'y isang magnanakaw ng sasakyan. Tinawag kita ngayon para tanungin ka. Sino ba talaga ang may-ari ng mansyon? Sino ang tumatakas? Ji Yuning. May kinalaman ba siya? May pakialam ba kayo? Kailangan ba nating tanungin siya? Wala na. Pero dapat tanungin mo iyon. Si galing ni MS, Lin Chen Chen. Ang anak ng pinakamayamang tao. Bakit hindi siya makapagpahayag? Kahit isang utot sa harap niya. Ji Yuning, mag-ingat ka. Baka mapunit ko ang bibig mo. Manahimik ka. Magtataka ka kung bakit ka sumisigaw, Chen Chen. Ikaw, maliit na cute. Gusto mo bang magrebelde? Tawagin mo ulit ako, maliit na cute, subukan mo. Humingi ng tawad kay Ji Yuning. Pinahumingi mo akong tawad sa kanya. Ano ba siya para gawin yun? Naisip mo na ba? Anong talaga? Sasaktan ba kami ng 10 bilyon para sa loss, o ibibigay kay Ji Yuning? Para kay Ji Yu lang pa rin. Bumaba at magumpisa. Chen Chen, ito naman ay bahay natin. Bakit kailangan naming magpaumanhin sa kanya? Ang tatay ko. Nagtrabaho ako ng mabuti sa ibayong dagat. Hindi ko siya kayang gawin ng isang maliit na bagay, para lamang makumpirma ng kanilang pagkakakilanlan, at mapag-alala siya. Hindi ako nagpapahalaga ng maliit na bagay. Hindi kita pinag-uusapan ito. Anong klaseng sikap ito? Tinatawag ding paghingi ng tawad. Ang aso ko ang tumatahol. Mas may damdamin pa kaysa sayo. Halika. Matututo akong ulit sayo. Ako si Lin Chen Chen. Bobo, mayabang, walang isip, naka-offend kay Miss Ji Yuning. Karapat dapat sa kamatayan. Pakiusap, pakibawasan ang iyong galit. Patawarin mo ako. Ji Yuning. Huwag kang maging masyadong mapagsamantala. Ako si Lin Chen Chen. Bibig ko'y walang ingat, mapagmataas at walang isip. Naka-offend ako kay Miss Ji Yuning. Karapat dapat akong mamatay. Pakiusap, pakibawasan ang galit mo. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Chen Chen. Ano? Nagustuhan mo na ba ngayon, nanay? Yun, hindi na tagal. Dalhin kita pa uwi. Anghang. Ang laban dito. Dadami ko pang ibabayaran. Nanay. Kung naubos mo na ang hangin, paano na? Gusto mo pa nang dadamayin nila, magpatuloy akong matira dito. Hindi siya prot, siya ang kien-kien. Bagay sa kanya ang pagmamahal sa kaligtan. Ngunit tunay niyang mabuti ang loob. Narito siya para sa akin. Napakaganda. At siya at ang nanay ni Lin. Mga ulila at mga ina. Talagang wala nang pupuntahan. Sabi mo, ako isang batang lalaki, na magtiis ng kaunting hirap. Walang masama doon. Hindi pwedeng hayaan silang manghalo-halo sa kalye. Alam kong hindi nila kayang magbayad. Ngunit hindi ko na sila sisisihin. Ako na ito, ang pinakamalaking pagtalikod ko. Pinapayagan ko pa silang manirahan dito. Pero sisirain pa nila ang aking mga bagay na inihanda ko. Magbenta ng estate natin dito. Saan sila tumira? Napakadumi nito para sa akin. Ano ang kaalagaan sa kanilang lugar? Ano naman ang pakialam ko? Magbenta tayo ng estate dito. Paano na ako? Oo nga, ano ang gagawin mo? Hindi ba't hindi ka nakatira dito? Dahil nagdesisyon ka na, natiisin ang sakit ng pag-ibig. Bilang iyong ina, paano kita pipigilan? Kung sakaling patayon pa ninyo siya, si Lin Chen Chen, ipagpatuloy ninyo lang ang paglalakad sa buhay. Nanay, mali na ito. Mali, lalaki ka na rin. Pero huwag umasa sa magulang. Walang dapat gastusin mula sa pagbebenta ng bahay. Wala kang karapatang gumastos kahit sentimo. Paalisin mo sila sa loob ng isang araw. Lumipat. May aral na nakuha dito. Ikaw lang ang makakapagpanto ng tunay na anyo ni Lin Chen Chen. Ji Xing lang. Pinayag mo siyang mawalan ng dignity sa harap ng mga kasama niya. May pakiramdam ka pa bang bumalik? Ji Xing lang. Sa dahilang sa pagkakasala, kahit mag-iwan ka ng pagsamba, sige lang. Wala rin. Kailangan mo bayaran ang aking trauma sa isip. Ano ito?
Agad mong ibigay sa akin ang mansyon. Sa ilalim ng pangalan ko. Kung hindi, babalaykan ko. Ang pangako natin noon. Hindi kita ipagpapasya sa buong buhay. Ang mag-asawa. Nakipot na ang amain natin dahil kay nanay mo. Maghanap kayo ng bagong tirahan. Ano? Ilang taon na ba patay ni nanay mo? Paano posibleng? Nagbebenta ka ng bahay. Gusto mo bang paalisin kami? Sige, ipapasok na si Ji Yuning. Tama ba? Si Ji Xing lang. Ano bang klaseng lalaki ka? Chen Chen. Saan ka man pumunta, sasamahan kita. Ang nararamdaman ko sa iyo ay hindi magbabago. Ano ang halaga ng damdamin? Ngayon, wala na akong bahay. Anong iisipin ng mga kaklase ko? Hindi mo ba? Para sumama ako sa iyo, bilang isang burla. At tingin mo akong isang burla. Anong panahon ngayon? Para lang sa pera ko lang. Alin sa mga babae sa paaralan ay hindi paborito? Paano mo naman magagawa na isama ako sa mga pagsubok? Saka, alagaan ka ng nanay ko ng maraming taon, kaya parang ikaw na rin ang anak niya, hindi ba? Anong gawin natin para hindi maging di magalang? Magbabago ako ng lugar para sa inyong mag-asawa. Magbibigay ako ng bagong tirahan. Tungkol sa pera, ako na ang mag-iisip kung paano. Alam ko na. Kahit na nagagalit ang lalaking ito, basta't ay angat ko lang ang daliri, susunod pa rin siya ng maayos. Ang bahay ay hindi dapat mas mababa sa 800 metro. Ang mamahaling sasakyan ay hindi dapat mas mababa sa 30 piraso. Kailangan mo akong ipakita ang iyong pagkamusic ha. Ay, narinig ninyo ba iyon? Pinagkasyapan ni Ji Xing lang. Tinula ka ng tao. Ang gugmang katulad niya, sa huli ay ganito talaga. Narinig ko pa nga. Siya nga, tatanggalin na siya. Ha? Sino kaya ang tumatakas kay Chen Chen? Deserve niya, talaga. Sobra ka namang makapagsalita, Ji Xing lang. Napakabata mo pa, at nangutang ka pa, at nahahabol ka pa ng nagpapautang, hanggang sa paaralan, at nadamay pa si Chen Chen na kaklase, naging takot siya. Ha? Kung tunay niyang may isang malubhang insidente, pwede mo bang ipaglaban? Ang responsibilidad ba ito, Panginoon? Namatay ang kanyang ina maaga, mula pagkabata, kulang sa disiplina. Pwede mo siyang parusahan kung paano mo gusto, ngunit huwag hayaan na magdusa si Chen Chen. Ay, akala ko, isang batang walang ina, na inaalagaan. Ha? Walang kwenta talaga, walang mundo. Buisit mong magsalita, dahil sa nanay mo, hindi ka natuturuan ng tamang paraan ng pamumuhay ng iyong ina. Papagalaw mo ako. Ikaw, alam mo kung sino ako. Ikaw, isang prinsipal. Hinati ang mga estudyante sa 6 na antas, at hayagang nagmura. Ikaw, matandang tao, kung kailangan mo ng leksyon, tawagin mo akong nanay. Tutulungan kita. Sobra ang lakas. Ji Yuning, bakit ka ganyan makipag-usap sa prinsipal? Anong klase siya? Binubuli ang anak ko. Hindi iyon tama. Si Ji Xing lang ang anak mo. Chen Chen, siya ba? Yung sinasabi mong, nag-aalaga kay Ji Xing lang, ang sponsor niya. Ayos lang. Hindi ba't ikaw ang tumutulong sa kanya? Tingnan mo muna, kung ano ang ginawa niya. Xing lang, bakit ganyan ang sugat mo? Wala yun. May utang siya, kabilang sa milyon-milyon, yung nagpapautang. Hinabol siya sa paaralan at sinaktan. Ito ay isang estudyante. Dapat ba niyang gawin ito? Hilang milyon. Bakit kailangan niya ng ganitong kalaking pera? Sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya sa likod? Anong ginawa mo? Mga kainahinalang gawain. Basta, nagdala siya ng masamang epekto sa paaralan. Masamang epekto, pariin. Siya ay natakot din ang kasintahan ni Chen Chen. Siya, Ting, kailangan niyang umalis ng paaralan. Saan mo ginastos ang pera mo? Ji Xing lang, hindi na kita sisingilin. Makinig ka na lang, sa utos ng prinsipal. Ang suot mong bagong damit, at bagong alahas, at ang bagong handbag na ito, isa na lang P-milyon. Nagastos na lahat ng pera niya para sa'yo. Huwag kang magbigay diin sa mga walang kwenta. Ang ating Chen Chen. Anong kalakaran siya? Pahiram ng mga luxury items. Ito ay normal lang. Hindi kailangan. Ikaw ang magbabayad ni Ji Xing lang. Talaga? Sige, subukan natin kumuha ng impormasyon. Punta tayo sa shop at tanungin natin. Saan nakuha niya ang pera para bumili ng mga ito? Mga luxury items na ito. Kahit ilagay ko na lang sa bulsa ang pera niya. Ano pa ang mali dyan? Hindi pa rin siya si Ji Xing lang. Nais niya talagang mangutang. Chen Chen, gusto ko lang kunin ang bag mo. Para lang makabayad utang. Dapat hindi ka ganoon katindi. Sa iyong ginawa. Ano? Ang sugat sa iyong bibig ay niyang binato ni Lin Chen Chen. Maganda. Ito ang package. Ito ay limited edition. Kung ipagbibili na lang natin. Para sa utang. Hindi na kita matitikman ulit. Ang bolsa ng babae ay buhay niya. Nais mo ba ang buhayin ko? May kasalanan ba ako sa pagtama sa iyo? Kaya,
Pinagsikapan na Tanggi si Starlang na mag-borrow ng pera, ayaw magbayad, pinaulanan pa ng saktan. Ngayon ay gusto pang baligtarin ang sitwasyon. Kahit ganitong klase ng tao, may iwan mo pa sa paaralan. Ngayon ay gusto mo nang tanggalin. Jixing lang. Ikaw, punong guro, anong ginagawa mo? Nandito na ako, bilang punong guro sa loob ng 20 taon. Ano ka bang klaseng tao? Kailangan mo rin bang turuan ako? Ting, wala akong pakialam kay Chen Chen. Anong ginawa niya? Si Jixing lang ay talagang isang masamang elemento. Kailangan siyang alisin. HMPH. Oy, yung relo mo. Kanina lang ibinigay sa'yo, di ba? Sapagkat walang pera si Xing Lang. Wala kang makukuhang regalo, kaya kinuha mo ang ibinayad ng iba, gamit ang pera niya upang ipagsikreto niya, laban sa kanya. Ang pera ay maaaring gawing magalang ang Diyos. Alam mo ba ang tungkol dito? Anong alam mo? Ang paaralang ito ay parang isang maliit na lipunan. Tayo, si Chen Chen, ay nakakaintindi lamang ng mga bagay-bagay sa buhay. May ilang tao na gusto talagang, pero sayang, wala silang kakayahan. Gusto mo bang i-report? Sapagkat naglakas loob akong tumanggap ng ganitong regalo. Hindi ako natatakot na i-report mo ako. Ngayon, kahit sino ang dumating, wala itong silbi. Alam kong wala ring silbi ang i-report. Sa inyo, mga tamad na ito, magsalita ng katotohanan. Talagang mahirap, ngunit sabi nyo, kung maglalabas ng pera, maaaring masolusyonan ang problema. Mas pinadali nito ang mga bagay. Mas simple na. Attorney Zing. Sa aking ngalan, sa Nando Academy, mag-donor ng 3 gusali. Gusto kong maging miyembro ng board. Tatapak sa lahat ng ulo nila. Sabi niya ay ibibigay sa paaralan. Mag-donor ng 3 gusali. Huwag nang pag-usapan ng 3 gusali. Kahit 1 gusali lang ang i-donate mo. Gagawin ko ang kumain ng relo na ito. Jiyuni. Huwag kang mangarap ng gising. Kung talagang mahalaga sa'yo si Xing Lang, kailangan mong yumuko at humingi ng tawad sa akin. At saka ko papayagan ang prinsipal na hindi siya paalisin. Nangangarap ka. Walang kinalaman si Ji Yungying sa bagay na ito. Wala itong koleksyon. Ako ang masyadong tanga. Akala ko talaga'y mabait ka. Dahil sa mga nangyari noon, napakahirap ng buhay. Para sa sariling proteksyon, kaya't nagiging mapang-api. Tumataas ang antas. Ji Xing Lang, nagmadali ka ba? Para sa babaeng ito, ikaw ay tumutunggol kay Chen Chen. Ibigay mo na ang bag at pera ko. Ang pera ay ipinabili ko, kaya dapat akong bayaran. Ngunit huwag mo akong pag-isipang magbibigay ng 1 sentimo sa iyo mamaya. Huwag kang mag-asang makakakuha ka ng pera mula sa akin. Hindi ka makukuha ng piso ko. At ikaw. Ji Xing Lang, ginawa ko ito, tanging para sanayin ang iyong pagkatao. Talaga bang handa kang ibigay ang lahat sa kanya? Sige. Punong guro, si Ji Xing Lang ay hindi nagbago. Hindi siya karapat-dapat sa Nando College. Pakiusap, agad siyang tanggalin. Huwag kang mag-alala. Ji Xing Lang, huwag kang magsisi. Nanay, yung utang ko, sisikapin kong bayaran. Kahit na masibak ako, tanggapin ko na lang. Ang anak ni Ji Yungying, paano magiging hindi makapag-aral? Ministro Chen, bakit kayo nandito? Magandang araw, Ginoong Ji. Salamat sa inyong donasyon ng 3 gusaling pangturo. Ministro Chen, mahirap kang dumating sa aming paaralan. Ito, ano kaya ang nangyari dito? Ang Gobernador Ji ay nagbigay ng 3 building sa ating South City College. Isa ito sa mga bagong building, maging pinaka-advanced sa bansa at pinakamalapit sa internasyonal na pamantayan na mataas na paaralan. Talagang nag-donate siya. Anong klaseng usapan yan? Si Ginoong Ji ngayon, ngunit kami, ay mga miyembro ng board ng paaralan. Ang iyong magiging trabaho sa hinaharap, diretso na lang siyang i-report, ha? Sapat na ba ang suhol na ito? Suhol. Umagit siya sa suhol, may pinapaburan, biktima ang anak ko. Ang relo niyang suot, ito ang ebidensya, ito, may ganitong bagay pa. Dalhin siya, kapag napatunayan, diretso sa pagtanggal, Ministro Chen. Sinasabi ko sa iyo, inaasahan ko, Ministro Chen. Salamat, Ginoong Ji. Salamat sa pag-alis ng salot na ito sa grupo. Kung ganun, may isa pa akong bagay na nais kong ipagawa sa iyo. Ji Xing Lang, hindi ka pala pinagsuhan. May ibang tao na pinagsuhan. Ji Yungying, bakit ka pala narito? Alam mo pala, pinagsuhan si Ji Xing Lang, kaya mo talag, sumisigaw sa akin para humingi ng favor. Nagkamali ka. Dito ako para iparating sa inyo kung paano maging tao. Tagapangulo ng Lupon, tama kang dumating.
Ito ang paaralan. Hindi siya dapat dito. Anong sinasabi mo? Ito siya. Pero siya ang bagong guro natin. Si Ji Yuning. Gurong Ji, ano? Siya ang guro natin. Miyembro ng lupon. Parang nalito ka na, ha? Desisyon ng board ng paaralan. Kailan ka nagkaroon ng pagkakataong questionin ito? Sa background ni Ginoong Ji, sa negosyo, bilang inyong guro sa klase, sobra-sobra, dapat kayong makaramdam ng karangalan. Nagmamadali lang ako, mali ang nasabi ko, miyembro ng lupon, huwag po kayong magalit, guro na si Ji. Maging guro namin. Siyempre masaya ako. Masaya ka ba? Nakalimutan mo na ba? Siya sa White Horse Club. Nangangalaga kay Ji Xing lang. Oo nga. Ang hayag naman. Tumakbo sa paaralan. Para makipagrelasyon sa guro. Sobrang hindi katanggap-tanggap. Lahat ng iyon ay chismis. Huwag kayong magkalat ng mga salita. Huwag ka nang magpanggap, Lin Chen. Ang bagay na ito ay nanggaling sa iyong bibig, di ba? Gurong Ji. Wala kang sapat na ebidensya. Huwag kang mangapi ng tao. Mga bata, sino ang nagsabi sa iyo tungkol dito? Siya iyon. Siya. Siya ang. Hindi, sangunong nako din. Talaga. Anya Pakini, kinsa Pakining nakita. Bukas mo lang, nagkalat, kasama ni Gui Chonghong si Gui Chonghong, ay pinagbibintangan ka ng mga salita, tinatanglaw-tanlok ang 3 taon. Pagkatapos na akala mong, sa ilalim ng aking ilong, bago ka magbigay ng maling balita, isipin mo muna ang iyong sarili. Sapat ba ang iyong bibig? Mga kamag-aral, ilabas ang inyong mga aklat. Ayos na, ang aralin natin ngayon, ay dito na nagtatapos. Tapos na ang klase, buti na lang sa nakaraang buhay ko. May background ako sa negosyo. Kung hindi, talagang hindi ko sila matutulungan. Gurong Ji, hindi ko pa alam ang tanong na ito. Guro, hindi ko rin alam. Huwag makisiksik, isa-isa, dahan-dahan lang. Ang ganda ng pagtuturo ni Gurong Ji. Napakabait din niya. Tingnan mo si Ji Xing lang. Nagdadala na naman ng pagkain kay Gurong Ji. Ano bang nangyari sa kanya? Sinabi ni Ji Yuning na parusahan siya sa pagkopya ng libro. Dahil dito, hindi siya nakapag-agahan kanina. Ngayon, nagka-gastrointestinal problem siya. Xing lang. Mas mabuti ka pa. Alam mong dalhan ako ng pagkain. Ito ay hindi para sa iyo. Kung tunay kang gutom, maaari kong i-order pa para sa iyo. Hindi na siguro. Baka mapag-alaman ni Ji Yuning na may gawain ulit si Xing lang. Gustong-gusto kong makita. Kung natutunan na ba niya, sana naman. Ji Yuning, hindi siya masyadong marahas sa loob. Hindi niya iniinda ang galit. Bakit niya naging ganoon ang kamay ni Chen Chen? Ang kamay ni Chen Chen, nasaktan. Ito ang kanyang ginawa. Ito ang kanyang pinatama. Nagkataon akong nagpraktis kang nasugatan. Siya ay nagtuturo sa akin. Tama rin iyon. Si Ji Xing lang talaga, nagpapalakip kay Chen Chen. Ngayon si Gigi teacher, mahirap na. Gigi teacher, Lin Yuchen, nagsinungaling ka na naman at nagmamakaawa. Ji Xing lang, ikaw ang nagreklamo sa akin. Klarong ikaw, ang kumuha ng mainit na tubig. Nasunog ang kamay mo, pero sinabi mo, galing kay Guruji. Sabi ni Guruji, huwag magkalat ng chismis. At ikaw ang may pinakamalaking bibig sa klase. Kailangan ng espesyal na atensyon. Magulat anumang oras. Sige. Sisihin ninyo ang dalawa ninyong gumagana, upang gawing tanga ko. Ji Yuning, may kasiya kang makitang ganyan, kamag-anak. Ngayon, kailangan mo akong tawagin Guruji. Guruji. Gusto mo ba talaga tumarget sa akin? Sino kaya ang tumarget sa iyo? Nagutos ako sa klase na huwag magsalita ng mali, na huwag magpaparang ayon, lalo na hindi magdala ng mga luxury items. Tama para sa lahat. Nararamdaman mo bang iniimbestigahan ka? Dahil sa mga ito ang lahat ng pinakamamahal mo bang gawin? Paano kaya? Ngunit ano ang suotin at damit, ay kalayaan natin. At ito ay Southville College. Pumapasok dito sa paaralan. Ilan sa kanila ay walang ilang mamahaling bagay. Ito ay, sila mismo ay walang pambili. Kailangan pa nilang limitahan ang ating kalayaan. Kaya kahit si Chen Chen na nagbigay sa akin, hindi ko maisuot ang bracelet. May pera pa siyang ibigay. Mga bracelet nyo, nakatanggap din ako. Nakatanggap din ako. Lin Chen Chen, alam mo ba kung anong ginawa ko para sa iyo? Magkano na ang utang? Ngayon, araw-araw pagkatapos ng klase, kailangan kong magtrabaho ng 3 trabaho. Ngayon, hindi ko na kayang bumili ng pagkain. Ikaw pa ang gumagamit ng pera ko, para sa mga utang na loob. Ano? Pera ni Chen Chen, kay Ji Xing lang to. Pero si Chen Chen, hindi ba siya anak ng pinakamayamang tao? Siya, gumagastos ng pera ng iba. Sigurado akong nagkakamali kayo. Ang mansyon ni Chen Chen, napuntahan ko na, hindi siya maaaring kapusin sa pera. Lin Chen Chen, gusto mo bang ipaliwanag sa lahat? Paliwanag.
Sino ba talaga ang may-ari? Siyempre, sa pamilya ko iyon. Hindi kaya sa iyo. Kung ganyan kayaman mo talaga, bakit paggagamit pa ng pautang ni Xinglang? Bibilhan ko kayo ng mga mamahaling gamit para mapanatili ang aking imahe bilang isang mayamang dalaga. Ji Yuning, sana'y ikaw ang may kasalanan. Bago ka dumating, si Xinglang ay nagbigay sa akin ng pera. Hindi man lang kumurap. Simula nang dumating ka, talagang nagbago siya. Dahil doon, nakita na niya ang totoong ikaw. Ikaw ay isang makasariling, puting lotus. Alam mo na siya ay kulang sa pagmamahal noong bata, kaya't ginamit mo ang damdamin at responsibilidad para ay blackmail siya. Sa mga nakaraang taon, kahit na may utang siya sa iyo, dapat ay nabayaran na iyon. Ikaw. Xinglang, sige na, mag-isip ka ng something na magsasalita ka. Anong sasabihin mo? Sasabihin mo ba na inagaw mo ang lupa na ibinigay sa akin ng aking ina? O sasabihin mo na lagi kang pinagbibulagan? Upo. Chen, ang iyong lupain ay pagmamayari din ni Ji Xinglang. Sa loob ng maraming taon, binaya mo kami ng matagal. Ginamit mo kami bilang sandata. Ang iyong mga bagay, ibalik mo na. Ayoko na. Para sa isang napakayamang imahe, kahit na masaktan, kailangan magpanggap. Paano naman, may ganitong kayabangan? Patuloy pa siyang nagpapakababa. Ji Xinglang, nagdulot ito sa lahat. Akala namin, siya ang tunay na masama. Talagang napakasama. Kayo. Xinglang, ibalik ang mga bagay. Ibigay mo sa akin ang pera para sa utang. Ji Xinglang, sinasadya kitang kamuhian. Bakit? Nasaktan ka? Hindi. Ito ang unang pagkakataon ko, na hindi ko siya pinatawan. Sige na. Ang sinasabi nila tungkol sa pagkatalo ay siya ang nagpapabilis ng paglaki ng pag-unlad. Narito ang pag-asa ko para sa iyo. Pagkatapos ng lahat, malaman mo ang tunay na katungkulan ng mga tao sa paligid mo. Nanay, kumain. Nanay, kakatapos ko lang ng klase. Kailangan kong magtrabaho ng 3 trabaho. Kung hindi, iyon, tulungan mo ako sa utang. Sabi mo noon, na ikaw ang babayaran. May mga pagsubok para sa paglago. Nagmamahal sa iyo ang nanay. Nanay, pati na yan, huwag kang mag-alala. Chen, bakit hindi ka kumakain? Hindi mo ba nakikita ang iyong sarili? Anong luto ito? Ito ba ay pagkain ng tao? Sisisihin si Ji Xinglang dahil ibinenta ang mansyon na naging dahilan para sa ating dalawa na magdusa. Ngayon, lahat ng kaklase, alam na ng lahat na ako ay nagpapanggap na mayaman. Ayaw ko nang mabuhay. Chen, huwag kang umiyak. Nandyan pa naman ang nanay. Nakasama mo, di ba? Yung nanay ni Ji Xinglang. Nag-iwan siya ng isang mansyon. Bukod sa marunong kang magluto at gumawa ng mga gawaing bahay, ano pa ang kaya mong gawin? Chen, kung ang nanay ay makapagbigay sa iyo muli ng pagkakataong maging isang ginang. Ano to? Nasa mansion kaya ako nang mag-organize ako ng mga bagahe. Nakita ko ang ito para sa South City Academy ninyo. Sinabi nito, ako'y ibibigay sa inyong paaralan. Nagtulong ng 3 gusali, inanyayahan akong dumalo sa seremonya ng pagbubukas. Sa tingin ko ngayon, sino pa ang manggahay? Nasabihin. Hindi ka mayaman. Ina, saan ka kumuha ng pera para mag-donate ng gusali? Walang pera si mama, si Ji Xinglang. Yung namatay na mama, mayaman siya. Sinasabi mo ba na mama ni Ji Xinglang? Hindi lang siya nagbigay sa kanya, naiwan ng isang mansyon, at nag-donate pa ng gusali sa paaralan. Kapag hawak ko na ang imbitasyon para dumalo, bilang isa pinarangalan na miyembro ng lupon. Tingin ko, sino pa ang may lakas ng loob na maliitin ka? Kaya ako ay anak ng miyembro ng board. Sa oras na iyon, titingnan ko kung sino pa ang magtatanong sa aking pagkatao. Ngunit sa oras na iyon, tiyak na darating din si Ji Xinglang. Kung makita niya ang iyong mukha, malalaman niya na ikaw ay nagkukunwari. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi niya kailanman nabanggit ang tungkol sa donasyon, kaya tiyak na hindi niya alam. Ang kanya ay akin. Dahil hindi niya alam, hayaan mo akong masiyahan sa kanya. Sa oras na iyon, ikaw ay magpanggap na kanyang ina at maging miyembro ng board. Kailangan mo akong siguraduhin, panatilihin ang aking kaluwalhatian. Gusto kong siya at si Chi Yuning. Narinig ko na may nakagawa. Ang paaralan kaming nagbigay ng gusali. Binanggit ng opisyal ng paaralan ngayong gabi, mga tagapagkaloob, para sumama sa seremonya ng pagpaloob. Ang buong mga mag-aaral at guro ay pinanghihiligan ring sumama. Hindi lang naman akong nagbigay ng 3 gusali. Bakit kailangan pa akong sumama sa seremonya? Ang gulo naman. Sabihin ko na lang sa mga board member. Hindi na ako pupunta.
Ang bilis naman ng balita. Alam na ng lahat. Nanay ko. Nang-donate ng 3 gusali. Ngayong gabi. Sasali siya. Sa seremonya ng paglulunsad ng paaralan. Ji Yuning. Dati ba ay hindi mo tinanong ang aking pagkatao bilang anak ng mayaman? Ngayon, alam mong mali ka. Lin Shenshen. Paano mo nagawa iyon kay Guruji? Ganito. Ikaw, hintayin mo kung saan ang nanay ko ng gabi. Sa pagpapahayag ng plaka, ako ay anak ng punong eskwela. Kahit na isang simpleng guru o kaya mismo ang direktor, hindi ko iniimbitahan ang mga iyon sa loob. Tama ka ba? Magpapatawag ako ng board member. Anong bagay ka? Sino pang tanggapin ng board member upang ipaglaban kita? Alisin mo ang iyong mga kamay. Ikaw ay naniniwala sa pamamahala ng guro, pinagsamang si Ji Xing lang. Nagtutulungan ba kayo laban sa akin? Hintayin mong nakatapak ako sa ulo mo. Kahit anong pagmamakaawa mo, walang silbi. Sabi ko, alisin mo iyan. Si Ji Yuning, nagsasabi ka bang tatamaan mo ako? Narito ka nang nagpalo sa aking mag-aaral. Hindi kita aabuso kung tuturuan kita. Batay sa prinsipyong iisip-isipin mo ang pagbabawas. Lin Shenshen. Tama ka bang sigurado na ang 3 gusali ay ipinagbigay ng iyong ina? Magbabawas ang aking ina ngayong gabi. Sa ngalan ng parangal na tagapangulo, sumali sa Hall of Fame ng Nando Academy. Sa tamang panahon, gagawin ko. Mas masakit pa sa kamatayan. Para sa iyo. Anong tinitingnan mo? Mukhang kailangan kong dumaan sa seremonya ng paglulunsad. Hindi na ako pwedeng hindi pumunta. Ay naku. Hindi ba't sinabi mo na hindi ka pupunta? Bakit ka hindi pupunta ngayon gabi? Tiyak na may magandang palabas. Ji Yuning, nasaan ka, babae? Lumabas ka rito. Ji Yuning. Ikaw, babae, lumabas ka. Iyalin. Dito hindi ito sa ilalim ng bahay mo. Pamilihan. Lahat ng guro at estudyante ng paaralan ay nakatingin. Nagmamalikot ka. Dapat may hangganan ka. Anong masama sa pagmamalikot ko? Binigyan ko kayo ng kolehiyo. Nag-donate ng 3 gusali. Ngayon, pipigain kita sa lupa. Kailangan mong umiti at sabihin sa akin, salamat. Hindi nakakagulat, may karapatan siyang pumasok. Kaya pala siya, nagbigay ng gusali para sa pagtuturo. Siya ang asawa ng pinakamayamot na may-ari, kaya dapat may kakaibang personalidad. Tita Lin, sinabi mo bang ikaw ang nagbigay ng gusali? Baka nagkamali ka. Ang gusali na ito ay talaga ni Ji Yuning. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita. Ikaw, isang alipin. Nangulit ka sa akin ng 3 taon. Nagsipsip ka ng dugo ng pamilya ko. Ngayon ay araw ng nanay ko. Pumasok sa Hall of Fame. At naging honorary school director. Mahalagang araw. Mahal na tao. Sa ganitong mahalagang okasyon, gusto mo pang makuha ang atensyon. Bakit ka ganyan? Wala kang hiya. Narinig ko, si Ji Xing lang. Para maging manugang ng kapitbahay. Tumakbo, sa kublihan ng kabayo, nang ang male model ay magpasaya kay Chen Chen. Sumusuko siya, para maging ano pa. Hindi niya alam, kung gusto ba talaga nila siya. Nanay, ang paglalakip ng plaka, mamaya na po itong mag-start. Tunay na tayo'y susundin. Salamat sa lahat ng suporta sa edukasyon ng South City. Sa susunod, pakiyo natin ang aming donator. Pumunta ka na sa entablado. Nanay, ikaw na ang nasa entablado. Aba. Paano siya nakapunta doon? Hindi ba? Si Ginang, G ng paaralan natin. Bakit siya ang nasa entablado? Ito ang dibuho na ginawa para sa iyo ng Board of Directors. Paborito ka nito. Paki-unveil mo po ng direktang ito. At ipalagay natin ito sa gallery ng mga sikat ng lipunan para magpatuloy hanggang sa panahon. Sandali, mag-iwan kang tumigil. Ang dibuho na ito ay para sa akin. Ako ang nag-donate. Bakit may 2 nag-donate na umakyat sa entablado? Alin kaya sa kanila ang totoo? Si Ji Yuning ay isa lamang. Maliit na guro. Paano siya makapag-donate ng 3 gusaling pang-edukasyon? Maraming mga leader dito. Naglakas ka ng loob na gayahin ako sa entablado. Ji Yuning, tingnan natin kung paano ka matatapos. Lin Shenshen, dalhin mo na si Tia Lin palabas. Si Ji Yuning ang tunay na tagapag-donate. Magsasala kayo sa panloloko sa donasyon. Natakot ka bang siyang masaktan? Ang mukha ni Ji Yuning. Kaya lang pumunta ka sa stage at humingi ng patawarin sa kanya. Sabi ko sa iyo, late na. Pag nagiging chairman ng paaralan ang nanay ko, siya ang unang susundin ko.
Pakiusap mo akong umalingaw-ngaw. Walang silbi. Sinaktan mo ako. Kung muling magmamalupit ka, sasaktan kita muli. Tingnan natin kung matigas ang bibig mo. Ji Yun-in, gusto mo bang maghimagsik? Ito ang paanyaya na natanggap ko. Ngayon, inuutusan kita. Paalisin mo siya sa akin. Hindi na kailangang maging ganoon kahirap. Nandito ang larawan ng nag-donate. Buksan mo at tingnan kung kanino ito. Malalaman mo na. Sandali, ano? Baka natatakot ka ba, nanay? Pinalo na niya ako sa harap ng lahat. Ano pa ang hinihintay mo? Itong gusali na ito, ay itinayo ng nanay ni Ji Xinglang. Siyempre ang mukha na nasa larawan, ay mukha niya, kapag nalantad na. Magiging kapahamak ako, at baka makulong pa. Ano naman kung ganon? Matagal nang patay ang nanay ni Ji Xinglang. Kahit na hindi, ang mukha mo sa larawan, hindi pa rin siya. Kilala si Yining, walang masama, walang anuman. Darating ang panahon na kasama mo siya, napapasok sa bilangguan. Shen. Para sa iyong sariling dignidad, pati ang sarili mong ina ay iniwan mo. Umalis ka. Ji Yining. Ang magagawa ng taong nagbigay, walang paraan na iyan sa iyo. Kapag may gawain ka, ipakita mo na lang sa lahat, kay Chen. Hindi mo po ba? Huwag natin buksan. Ano pang hinihingi mo sa akin? Ayaw gawin. Hindi ka karapat-dapat maging nanay ko. Hindi mo ibubulgar. Ibubulgar ko. Diyos ko, hindi akalain. Ngayon, naniniwala na kayo sa akin, di ba? Maaaring siya. Paano mangyayari iyon? Ji Yun-in. Paano mangyayari iyon? Mukha ni Ji Yun-in. Siguradong nagkamali kayo. Nandyan na ang ebidensya sa harap mo. Hindi ka pa rin naniniwala. Aaminin na tinamaan ka. Ganun ba kahirap? Pero ang nag-donate ay hindi ba nanay ni Ji Xinglang? Paano ka magkakaroon lang? Ganap na kapareho niya. Nakuha ko na. Ikaw ang gumawa ng kopya ng kanyang identity. Nais mong pumalit sa kanya. Paano na naman ako sinasabi? Talaga akong nanay ni Jack Xinglang. Hindi pwedeng ganoon. Ako ang si Jack Xinglang, ang cleaner nila. Anong hitsura ng nanay niya? Hindi ko alam. Nanay, anong sinasabi mo? Narito pala si Lin Chen, ang nanay niya. Ang isang cleaner ay may ganyan pang kalokohan. Sana'y hindi na siya magpapakita. Tiyain. Dahil nagpakilala ka na, mas mabuting suriin mong mabuti kung sino talaga. Ginoo, ikaw talaga. Buhay ka pa pala. Ji Xinglang, niloko mo ako. Hindi ba't sinabi mo na patay na ang nanay mo? Nabuhay ako dahil sa inyo, na sinakop ang ari-arian na iniwan ni Xinglang. Hindi ko pa kayo pinagsasagot, at naglakas loob pa kayong magpanggap bilang ako. Ihuli niyo ang dalawang ito na nanloloko ng donasyon, para sa akin. Hindi ito kasalanan ko, lahat ito ay gawa ng nanay ko. Nanay ko ito. Gusto pa niyang umakyat sa entablado at magpanggap. Kung kailangan niyong hulihin siya, hulihin niyo siya. Hulihin niyo siya, huwag ako. Chen, ipinagkanulo mo ako. Ako ang iyong tunay na ina. Mula pagkabata, ayaw mo sa akin dahil ako'y tagapaglinis. Mayaman si Mumo, mayaman ang kanyang ina, pero ako'y nandito na. Ang yaman ng pamilya nila, sinuwi mo. Siya nga ang wala kang kakayahan. Panatilihin ka kaya, ganyan ka na ako. Sinabi nilang hindi dapat ipahayag ang kasamaan ng pamilya. Huwag silang mapahiya sa harap ng publiko. Kung alam ko ng araw na ito, bakit nga ba noon? Ginoo, ang binata ay pinalaki ko mula pagkabata. Walang utang na loob, kundi hirap ang aking nakuha. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Patawarin kita, siya ay sinipsip ninyo. Sa loob ng mga taon ng dugo, pinabayaan niyo ba siya kahit kailan? Ginoo, gagawin kong alipin ka. Pakiusap, sabihin mo sa ginang na huwag akong hulihin. Xinglang. Kahit na talagang nagkamali kami. Talaga bang handa kang ipasok ang nanay ko sa kulungan? Walang silbi ang pagmamakaawa ninyo sa akin. Sa bagay na ito, ako lang ang makikinig sa nanay ko. Kung ano ang nararapat na hatol, yun ang ibibigay. Dalhin niyo na ako. Ginoo at ginang, mama. Patakbuhin natin ang kainig na pabor sa mga biyenan ni Gigi. Sana'y sumali siya sa pambansang galeriya. Ang araw ng ina ay malapit na. Nagdala ako ng maraming problema. Ang daming abala. Kailangan talagang humingi ng tawad sa kanya.
Hello, ako ang manager ng tindahang ito. Ano ang maitutulong ko sa inyo? Gusto ko sanang magtanong, anong regalo ang magandang ibigay para sa paghingi ng tawad? Xing Lang. Tama nga na naaalala mo ang ating anibersaryo. Kahit na ngayon, ay ika-12 taon na, mula nang tayo'y nagkakilala. Ngunit, huwag mong isipin, na ang regalo mo sa akin ay sapat na pang-sorry. Patawarin kita. Hindi, Lin Chen. Nagmamay-ari ka ng amin ng lupa, 7 taon na, pinipilit akong pumasok sa White Horse Club, bilang modelo ng lalaki, at dahil dito, naguguluhan ako sa paaralan. Lahat ay sumisigaw na parusahan siya. Nabaliw ka ba? Sobrang naisip mo, na mag-aabot ako ng tawad sa'yo. Siyempre gusto kong humingi ng tawad, pero ang yabang mo pa rin. Kayong mga lalaki, talagang mas pinipili ang pride kaysa sa sakit. Ay, anong pinakamahal na kwintas sa tindahan nyo? Alin iyon? Ito ay amin, tanyag na yaman, ang puso ng dagat, na nagkakahalaga ng 888,000. 8 lang ba iyon? Sige, ito na, sa dahil sa iyong sobrang, para sa kabutihang loob, bibigyan ka ng pagkakataon, bumili na. Wala na kasing hika ang halaga nito, at iniinda mo pa lang. Tanging maliit na yan ay pinag-uusapan mo pa, si Xing Lang. Ganyan ang attitude mo sa paghingi ng tawad. Basta ibibigay ko ito sa nanay ko. Kung mahal, mahal na. Wala akong panahon sa iyo. Hello, saan magbabayad? Ginoong G, dito po. Talaga namang may swerte si galing na si Shaolin. Ilalataya ko na agad ito para sa iyo. Mankin. Kumusta? Gusto kong tingnan ang kwintas na ito. Sa serbisyo ko kay galing na si Shaolin. Kumusta? Gusto kong tingnan ang kwintas na ito. Ang ginagawa kong serbisyo kay ginhawa ng bising. Siya ay neto'y natanggap ng 8 milyong regalo. Maghintay ka muna. Ji Yuning. Naglalakad ka lang ngayon ng tindahan ng alahas. PSK, mahirap talaga. Sinasabi ni Xing Lang na bibigyan ako ng regalo. Kung hindi ay ganito, ang diskriminasyon sa mga customer. Hindi ako kailanman papasok dito. Nandyan na naman si Xing Lang. Kakausapin na sana niya ako. Tapos ikaw na naman ang nanggugulo. Bakit ang baba mo ng ugali? May libre ka ba? O pumunta ka sa ospital? Tingnan mo ang iyong utak. Paranoid disorder. Ganoon kahaluyan. Huwag na kang umalis ng bahay. Bakit ka parent ayaw humantong? Di ba gusto mo lang silang paghiwalayin? Si Star lang at ako. Siyempre na wala siyang nakalimutan. Sana ako. Kahit ilang milyong piso ang nakakawala para lang. Balikan ang aming relasyon. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Ito ang ibinigay niya sa iyo. Ito ang pinili niya para sa akin na regalo sa anibersaryo. Siya lang pala nang siya nagbabayad. Habang ikaw agad sumunod upang ipangasiwa, kaya't masaya akong narito. Para hindi ka lang makakuha ng review. Kundi, ang kwentas ay ninakaw mo pala. Hoy, linisin mo ang iyong bibig. Sino ang magnanakaw ng pera? Ang galing-galing mong regalo. Hindi ka pwedeng kailanman makareceive nito. Anong relasyon nyo? Kay Ginoong G. Ako ang kanyang ina. Ito ang ibinigay niya sa akin. Regalo para sa araw ng mga ina. Sa ganitong kabata, maging ina ka na. Akala mo bata nga ako? Umalis ka na. Kung hindi, tatawag na ako ng pulis. Hindi mo man lang siya kinumpirma. Tapos pinapalayas mo ako. Sa mga tao tulad mo, marami na akong nakita. Basta na lang gumagawa ng dahilan para makuha ang pag-aari ng iba. Kapag nahuli, hindi pa rin aamin na nagnakaw. Basta, hindi ko inasahan na ganyan kakatanga, na masabi mong ikaw ay kanyang ina. Ting, wala ka man lang dahilan, na maipaliwanag. Hindi nakakapagtaka na sinasabi, na ang mga luho ay pagbili ng sakit. Ang mga mukha ng mga tauhan dito, talagang nakakainis. Bakit ka pa nandito? Kung hindi ka aalis, tatawag na ako ng pulis. Ay, wala na siyang mukha na ipapakita. Paano ka naman uuwi na walang dala? Hindi ba't mahilig kang magnakaw? Ito ay para sa iyo. Tingnan mo ang kwintas mo. Tingnan mo na rin ang akin. Ito ang pagkakaiba natin. Bilang milyon na bagay. Kailangan ko bang magnakaw? Basta gustuhin ko. Pwede kong bilhin ang negosyo. Oo. Ang sarili kong binili. Hindi pa ba mas mabuti kaysa sa ibang tao ang nagbigay? Tama ba, Ginang Rivers? Narito na sila. Ginagampanan mo talaga. Sandali lang. Magbibigay ako ng karagdagang komisyon sa iyo. Salamat, Ginang Ling. Ang Ginoong G ay nakabayad na. Bakit pa di pa inaasikaso ang balutin mo na? Tanggapin na lang natin siyang magnanakaw. Pilit niyang sinasabi na ang kwintas na ito ay ibinigay ni Ginoong G sa kanya. Dudulog-dulog dito at hindi pa umuwi. Anong ginagawa mo rito, nanay?
Nang hindi ka dito, nakita ko ang isang pelikula, magandang palabas, Ginoong G. Siya talaga ang iyong ina. Kailangan mo bang magtanong tungkol dito? At saka, kakatapos mo lang sabihin, sino ang magnanakaw? Mga hindi pagkakaintindihan lang iyon. Ginoo, ang sinabi ko kanina, ay papuri sa iyong kabataan. Walang ibang kahulugan. Kaya kailangan ko ring purihin ka. Talaga namang magaling ka sa pagpapanggap ng aso. Noong tumawag ka kanina sa akin, medyo kapani-paniwala nga. Ginang, di, kung may nasabi siyang mali, tiyak na seryoso naming haharapin ito. Bakit ka pa nagdadalawang isip? Agad na humingi ng tawad kay Ginang. Di, Ginang, G, nagkamali ako, pero, sinusunod ko rin ang anyo ni galing Miss Lin. Anong iba pa kung si Lin Chen Chen ay ikaw rin? Si G Shin lang. Anong iba pa? G Shin lang. Nais kong ipaalam sa iyo, ang pagitan ko ni Ji Yin. Isa lang ang pwede mong piliin. Kung andyan siya, wala ako. Kung andyan ako, wala siya. Anong karapatan mong isipin? Na may karapatan ka, na ay pantay sa nanay ko. Ang dami mong ginagawang paraan. Para lang bigyan ako ng regalo. Hindi ba't para lang iyon mapasaya ako? Ang pera ng lalaking iyon, nasaan napupunta? Nandyan ang kanyang puso. 8 milyong kwintas, sinasabi mong ibibigay mo lang. Bakit ka pa manggahas magsalita? Wala akong puwang sa puso mo. Nag-iisip ng labis, dapat ay may hangganan. Tiyaking alam mo kung sino ang tatanggap nito. Maligayang araw ng mga ina. Bakit? Ang nanay mo dahil nangaagaw ng ari-arian ng iba. Pumasok ka at nabilanggo. Nakalimutan mo na ba na ngayon ay anong araw? O kaya'y ninakaw mo ang akin para makasama siya sa loob. Ito si Xing lang. Ang regalo ko para sa inang araw ko. Ngayon ay sana'y naniniwala ka na. Ngunit, ngayon ay ang aming araw ng pagdiriwang. Tumatawag ka kada taon upang magbigay ako ng regalo. Sa ganitong mahalagang araw, paano mo naalala ang bagay na yan? Isauli mo na sa akin ang kwintas. Hindi ko na ipapaliwanag pa. Ay. Ang Ginoong Bey ay humiling na tanggapin ninyo ito. Narito ko na nga't napansin. Hindi siya anuman, mahusay na tao. O ikaw ang mas karapat-dapat, sa asol na puso ng dagat na ito. Huwag mong isipin na dahil sa ilang puri, ay makakalimutan ko yung kanina, na parang aso kang human gal sa akin. Ginoong G, huwag kayong mag-alala. Ganito, ang mga empleyadong may mababang tingin sa iba. Hindi kami kailanman mananatili. Ihanda ang mga bagay mo at umalis ka. Ikaw ang nagpasya, at hinahatak ako pababa. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Kung karapat-dapat ka sa kwintas na ito, pangani. Ikaw. Hintuloy kita, Ji Yunin. Ay. Hindi ko maipagpaliban na, babalik ka walang kwenta. Ang kwintas na ito sa lupa, maganda ang suot mo dito. Kumuha ka na. Sino kailangan ng ganitong basura? Miss Lin, ang kwintas na ito, hindi mo pa nababayaran. Ikaw. Umayos ka. Nanay, ilagay mo na lang ang regalo. May kailangan pa akong gawin. Nagdaan na ako. Hindi ikaw. Nakuha mo ba ang pera? Ang halaga ng utang at interes dito lahat. Ang utang ko sa iyo, naibalik na. Paano lang kadalasan lang? Anong pinagsasabi mo? May utang ako sa'yo, ilan lang yan? Noon yan. Ngayon, doble na. Ngayon, doble na. Kung hindi, paano ito magiging pautang? Ito lang nakuha ko, pagpipisan ng pera, mula sa pagbebenta, ng mga gamit sa bahay. Tanga na lang talaga. Sinabi na ni Lin Chen Chen, na mayaman kayo. Lalo na ang iyong nanay. Dapat nag-iwan ka ng maraming pera. Huwag mo akong ipaglaban na walang kabuluhan. Maghanap ka agad ng telepono kay nanay mo. Sana'y ipadala niya ang pera. Huwag mong isama si nanay mo. Matigas din ang bibig mo Saktan mo ako. Saktan mo siya. Sang-ayon ako hanggang tumawag. Tama na. Tama na. Nanay. Bata ka pa. Huwag kang magising. Alamin mo na.
Ano ka? Kayo mga bata, daredevil ba kayong makipag-away sa aking anak? Gusto niyo bang mamatay? Inay, ang utang namin sa kanila ay nakaayos na lahat, ngunit kailangan pa nilang ipagawa sa akin. Nadoblehin ito. Sandali lang. Sila sabi mong ikaw ang kanyang ina. Sa ganitong edad, ikaw ang kanyang ina. Hindi ako naniniwala, ngunit nangako ako kay girlfriend ko. Masaya ako dito. Kayo naman, mga taong nasa mundo ng krimen. Siguro may minimum na batas kayo. Nagbayad na ng buong halaga ang anak ko. Pati interes. Ano pa ang gusto ninyo? Little Beauty. Papayag ka bang magkaroon ng problema para sa kanya? Magsumikap ka. Sige. Huwag mo akong saktan. Iinom mo ang alak na ito. May pagkakataon kang ibinigay sa iyo. Nanay, magsimula kang umalis. Hindi sila makakagawa ng anuman sa akin. Ganito lang, kayo mga kabataan, hindi pa kayo umiinom ng sapat na matindi. Tinatanggalan pa ako ng halaga. Hindi sumusunod. Subukan mo, sige. Kung kaya mong, ipainom ako hanggang sa mabuwal. Ang perang ito, ay nasa akin na. Aba, ito ay, 60 degrees na vodka. Ayaw na nito. Walang masyadong usapan, tuloy na tayo. Hindi na sila kaya, ikaw na ang susunod. Ate. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Talagang sumusuko na ako. Itong pera ngayon, ay parang nabayaran na lahat. Sa kalyo, huliin na pahirapan si Xing Lang. Ilalabas ko ang inyong leader, na ganito ang ugali, sa internet. Inay, ang galing mo palang uminom. Noong nakaraan, sa panayagang pangbisita, ikaw pa nga ay hindi pa naging tao. Maglaan ka. Gu Yuanshan, paanong siya uli? Huwag kang maggalaw. Ji Yunyi. Naghanap ako ng iyon ng buong 18 taon. Narito pa rin pala kayo bumalik. Hindi ko akalain, makakita kita dito. Lalo na't kasama pa niya. Si Ji Yunyi, anong ibig mo bang gawin sa akin? Hanggang kailan ka matataguruan ko? Sinabi ko na nga ba hindi mo? Ayaw kong makita ka. Wala akong pakialam kung sino ang kasama mo. Gusto ko lang malaman, pagkatapos ng gabi na iyon, nanganak ka ba, ng bata? Huwag mong hawakan ang nanay ko. Noong panahon na iyon, napilit ako dahil sa pressure ng pamilya. Hindi niya binigyan si Yuning ng tahanan. Hindi ba siya nag-iisa, na nanganak ng bata, at siya pa ang nagpalaki rito? Siya ang iyong ina. Sinabi ba niya sa iyo, kung sino ang iyong ama? Sinabi ba niya sa iyo, sino ang iyong ama? Iniwan ako ng tatay ko. Hindi siya maituturing na lalaki. Hindi siya maituturing na lalaki. Bakit mo pa siya kinakausap? Tara, umuwi na tayo. Yun. Anong ginagawa mo dito? Tingnan mo ang itsura mo. Parang ano ka? Huwag mo akong pakialaman. Akala mo ba na pakialaman kita? Nababahala ang nanay mo para sa'yo. Ngayon, halos mamatay na siya sa pag-aalala. Ano? Si Gu Yuanshan ay napakaraming kabataan. Itong masamang lalaki, may mga anak at asawa na. Bakit ka pa nandito para mang-abala sa akin? Anak, okay ka lang ba? Bakit ka uli nalasing? Hindi ako yan. Ang pinakamabuting kaibigan ko, si Wanru ba? Wanru. Ikaw ang aking pinakamagandang kaibigan. Pagkatapos kong mamatay, si Shijia ito ang bata. Ipag-utos ko na ay panalin mo. Pero siya ay anak ni Gu Yuanshan. Hindi mo ba planong makilala siya? Lalabas na ang nanay. Naririto na akong naiisip sa nanay. Kumain ka na lang ng candy. Pasensya na, Shijia, para hindi malaman ng tatay mo, na nandito kayo. Kailangan kong paghiwalayin kayo at alagaan ang kuya mo. Ginoo Gu, nahanap ng babae iyon noong gabi. Si Yuanshan. Ito ang ating anak. Talagang para, hindi mapansin ni Gu Yuanshan, na isa sa mga bata, ay ibinigay kay Mo Wanru upang alagaan. Hindi ko inasahan na si Shijia, naging kasangkapan siya, para makisama kay Gu Yuanshan, at pinabayaan pang, maging isang, mga basagulero. Tingnan mo kung anong itsura niya ngayon. Ito ang, anak na iyong pinalaki. Hindi ka karapat-dapat na murahin ang nanay ko. Sa mga mata mo, nariyan lamang ang puting liwanag. Ngunit siya ay umiwas sa'yo.
ng 18 taon, Gu Yuanshan. Ikaw ay isang biro lamang. Dapat ay patayin mo na ako. Umalis ka na, ikaw. Basta't wala akong pakialam sa buhay ko. Wala akong kinatatakutan. Malayo ang bundok, bata pa ang batang ito. Huwag mo na lang isipin. Pakisuyong alamin ang iyong katayuan. Ikaw ang kanyang ina. Hindi. Ako ay hindi asawa mo. Shijiya. Ang pangalan mo ay Shijiya. Tama ba? Lumayo ka. Masama ang pakiramdam. Huwag mo akong istorbohin. Aalis na si Mama. Miss na si Mama. Kumain ka na lang ng candy. Bakit parang may pamilyar na pakiramdam? Shijiya. Sinasabi ko lang. Si Seji. Actually, I am. Hindi mo na kailangan magsalita. Narito na alam ko. Gusto mo ako, di ba? Gu Shijiya, naimbot ka ba ng masyado? Ikaw naman. Ang unang tao ako, na kaya nananig ng alak, ako. Nagtagumpay mo nang, bigyan ako ng pansin. Magpaalam kay Chihiyong. Yun ang mahina, hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ako lang ang makapagbigay sa'yo ng tunay na suporta. Manggahas kang humawak sa akin. Nagsawa ka na ba? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang mangutang. Umutang ako. Kung mahuhuli kita, kikita kita at papaluan. Umuwi ka ng maaga. Hindi kita bibitawan. Ako, kailangan kitang habulin. Guro, may bagong estudyanteng transfer ngayon. Dumating sa ating klase. MMMM. Guro G. Matagal na tayong hindi nagkita. Gu Shijiya. Ginawa niya ito para ligawan ako. Sino ang mag-aakala na lilipat siya ng paaralan? Narinig ni Shijiya, nag-aaral ako dito. Hindi na kailangang magsalita, kaya't lumipat na. Sinasabi mo ba na siya ay para sa iyo? Kung hindi, ano pa? Baka naman para sa iyo pa rin. Minsan kailangan ng kapal ng mukha. Isa rin itong biyaya. May kailangan akong gawin. Mauna na ako. Ay, Guruji. Bago lang ako dito. Hindi ako pamilyar sa paaralan. Bakit hindi? Ilibat mo ako. Kailangan mong maging pamilyar sa campus. Humanap ng kaklase. Ayan, mayroon na ditong handa. May usapan pa ako mamaya sa bagong tindahan. Tungkol sa bag, wala akong oras para makipaglibang sa'yo. Ay. Nakalat ako. Parang huliin si Season Ring. Paano ako naging biktima ng kakulangan niya? Shijiya. Kahit gaano kahirap, wala na akong binili ng backpack. Pareho ba kaming ama? Hindi ka ang humahanap sa akin. Anong tipo ng supot? Magpaalam ka. Ginang G, kamusta? Handa ko na lahat ng bagong modelo ng mga supot. Para sa'yo. Pakiusap, sumunod ka lang ako sa VIP room. Ako ang maglilingkod sa iyo ng one-on-one. HMM. Yung babae kanina, ang mga gastos ngayon, ay sa akin na lahat. Ito ay may asset na mahigit 1 bilyon, na nagkakaroon ng Black Gold Card. Sige, Ginoo, nagsasara na kami ngayon, para sa serbisyo ni Ginang. G, pakiusap, lumabas kayo. Pasensya na, kailangan naming magsara, mangyaring lumabas at maghintay. Sige. Tara na. Yuzi, sana gusto mo. Pasensya na, kasalukuyang naglilinis ng lugar. Hindi pa kayo pwedeng pumasok. Lilinisin. Sino ang sobrang sikat? Ang gastos ngayon ay sagot ni Ginoo Gu.
Gushi Jia. Chen Chen. Hindi ba siya ang nanliligaw sa'yo? Kaya pala hindi siya bumibili sa'yo ng bag, para ihanda para sa'yo. Sorpresa. Si Gushi Jia ay ang aking manliligaw. Ang serbisyong paglilinis na ito, ay inihanda din para sa akin. Pero sinabi ni Ginoong Ru, na ang serbisyong paglilinis ay, bakit ka pa nag-uusap? Kailangan mong ipakita siya sa akin. Kailangan bang tawagin kita sa harap? Ito ang unang pagkakataon ko, na mag-enjoy sa ganitong serbisyo ng paglilinis. Kaya ito pala ang pakiramdam ng mga tao sa itaas. Ay, nasa inyo bang tindahan? Hindi ba nagkaroon ng bagong mga bag na iniresto? Bakit wala akong nakitang kahit isa? Ang mga bagong bag, nasa VIP na silid. Ay, Ginoo, hindi ka makakapasok sa silid. Sila ang aming pinakamahalagang bisita. Sister, tingnan mo, itinago niya ang bagong handbag. Ji Yuning. Ngayon, ang buong tindahan ay naglilinis para sa akin. Gumagawa ng paglilinis. Bakit parang, daga ka na? Pumasok. Bakit ka pa nakatayo dyan? Paalisin mo siya. Bakit ako ang paalisin? Ako rin ay nandito para bumili ng bag. Ganito kayo magbigay ng serbisyo sa mga VIP. Yun bang gusto ko? Bakit nasa kamay niya? Si Ginang, G ay nag-ayos ng maaga, para tingnan ang bag. Tingnan ang bag. Ayos ka lang ba? Bakit ang dami mong sinasabi? Inutusan kita na, palayasin siya. Lin Chen Chen, isa lang namang bag yan. Kailangan mo bang manakit? Ang tungkulin niya ay upang naglingkod ako, basta't mapasaya mo ako. Ngayon, makikita niya ang kanyang komisyon sa ilang taon. Anong masama sa isang sampal? Kung hindi mo pa rin susundin ang sinasabi ko, lahat ng tao sa tindahan, kailangang lumuhad at sumunod. Humihingi ako ng tawad. Kabilang ka, Ji Yuning. Anong ginagawa mo? Ako ang unang tumingin sa bag na ito. HMPH, ikaw nga ang unang tumingin. At ano ngayon? Sa tindahan ito, basta, ito ang gusto kong bagay. Iyan lahat ay akin. Hindi mo pa alam. Ang lahat ng gastusin ni Chen Chen ngayon, si Gushi Jia ang bahalahan, pati na ang buong tindahan. Para lang sa serbisyo kay Chen Chen, hindi ka kailanman magbabayad ng bag. Hindi ka kaya magpakita dito, walang karapat-dapat. Siyempre siya ang nagbigay ng suporta sa kanya. Kaya pala ganito ang nagapsan niya. Tanging mga taong may ginto at itim na card ang makakaranasan ito ng serbisyo. Serbisyo ng paglilinis. Bakit hindi mo pa siya paalisin? Ayaw mo na bang magtrabaho dito? Pasensya na, Ginang, G. Hindi ko talaga alam kung ano ang dapat gawin. Kapag may pera, pwede nang linisin ang lugar. Bakit hindi mo sinabi agad? Gumastos ako sa tindahan ito ng 10 milyon. Ito ang aking diamond card. Pakiusap, ilabas mo sila. Dalawa silang ito. 1 bilyon. J. Yuning. Sino ang lalaking nasa kamay mo? Ang dami-dami ng perang nakuha niya. Ang pagkatao ni Ginang G ay nasa itaas ng dalawang iyo. Pakisalihan ng dalawa ninyong mag-isa na maghintay. Hindi mo yan makukuha. Siya ay simple lang. Gastos na mas marami kaysa sa iyo. Kaya kailangan kong gastos na mas marami. Mas marami pa siya. Sa iyong tindahan, lahat ng bagay. Kailangan ko lahat. Chen Chen, gastos na ganito. Talaga namang saya. Nagustuhan kita talaga. Ngayon, mas mataas ang status ko. Kumpara sa kanya, ipakawala mo siya. Pasensya na, Alin. Ang limitasyon ng card na ito, ay may halaga lamang ng 1,000 piso. Hindi sapat upang mabili ang anumang bag sa loob. Lahat ng bagay. Sobrang kailangan ng 1 bilyon. Ito ang pandaigdigang luxury brand. Anumang supot, mga sandali na may presyo ng 1,000,000 piso. Kapag wala kang kakayahang gawin ito, magbalik ka na lang agad. Ano naman kung malaman ng mga kasama natin sa klase, buhay mo na. Lahat ng araw ay baba na lang sa kanya. Pero si Sejia, pinapahintulutan akong magastos. Ngayon lang sana ako'y magmahal ng sarili. Sama na rin ang aking card. Sabay tayong mag-swipe. Mag-swipe hanggang mas mataas ka sa kanya. Lin Chen Chen, sinasabi ko sa'yo, isipin mo ng mabuti. Gamitin mo ang iyong hangganan upang sukatin ang lalim ko. Mag-ingat ka, baka mawala ang lahat mo. Tumahimik ka.
Kustusin. Shijiya, ang regalo mo sa akin, natanggap ko na, itong 10 bilyon. Ang saya kong magastos, 10 bilyon. Lin Shenshen. Ito ang regalo ko para kay Ji Yuning, na kinuha mo. Ginastos mo pa sa akin, ng buong 10 bilyon. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba ang 10 bilyon? Gaano karami ang pera mo? Sa buhay mo, nakita mo na ba ang 1 bilyon? Lin Shenshen, tingnan mo ang mga ginawa mo. Alam mo ba kung gaano kalaki ang 1 bilyon? Magkano ang pera mo? Sa buhay mo, nakita mo na ba ang 1 bilyon? Bakit ka nagagalit sa akin? Hindi ba't ikaw ang dapat magbayad para sa akin? 1 bilyon lang yan. Hindi mo kayang gastusin yan. Nahihiya ka pang ligawan ako. Si Shenshen ay handang gumastos ng pera mo. Ipinapakita lang niyang may halaga ka. Ilang tao sa paaralan ang gustong makuha ang kanyang atensyon. Pero hindi siya interesado. Tumahimik ka. Ano bang nangyari? Pumasok ang babaeng ito. Sabi niya tungkol sa iyong clearing service. Ito ay inihanda para sa kanya. Gamit ang iyong card, binili ito. Lahat ng produkto sa tindahan. Lin Shenshen, paano ka? Napakamaharot naman. Ang serbisyong ito ay para sa akin, na inatasan para kay Ji Yuning. Imposible. Hindi ba't ito ang paraan mo, para mapasaya ako? Hindi ka ba nag-enroll sa Nando Academy para makuha ako? Hindi ka nga nagtatanim ng kahit anong pagmumuni-muni sa sarili mo. Karapat-dapat ka ba kilalanin si Ji Yuning? Hindi ako posible. Natingnan ka ng tuwin. Ano? Ngunit sinabi ni Shenshen na may malalim kang pagtingin sa kanya. Parang gusto mong ilabas ang puso mo para sa kanya. Tanging ikaw lang nagunggong ang naniniwala sa sinasabi niya. Wala siyang pahintulot na ginamit ang card ko. Kaya, hindi ako magbabayad ng kahit 1 sentimos. Lahat ito ay sa kanya. Nasa ulo niya. Ano? Ito ay 10 bilyong luho. Pinaasa mo akong mag-isa. Alam mo rin na ang 10 bilyon ay isang napakalaking halaga. Katatapos lang ng pagbabayad gamit ang card. Hindi ba sobrang saya-saya yan? Ji Yuning, nagulat ka lang ako dahil sa iyo. Huwag mo akong sasabihin. Hindi ko na sinasabi kung hindi mo alam. Masaya ka muna mag-credit card. Pagod na pagod ka na kapag nagbabayad. Colin, anong ipinagmamalaki mo? Mga bagay na ito. Hindi ko pa nga nabayaran ito. Ayaw ko na nito. Ibalik mo sa akin. Pasensya na, Ginang. Nabenta na ang produkto. Hindi babayaran. Hindi. Nagbabalik na ako. Hindi pa kasi natitirahan. Bakit hindi ko matuturuan bumalik? Sinimulan ko ng ipakabalota ng kasamahan ko. Ang lahat. At maaaring kunin ngayon. Tens na milyong piso lang yan. Makakaya pa rin ako dito. Ilagay mo na lang sa akin ang bag. Basta, pipiliin ko na lang itong ipambayad muna. Pag nagkasala, mag-usap na tayo. Lin Shenshen, ang pera na ito ay ginamit ko mula sa akawit. Kaya nga, ngayon, may utang pa sa akin. Dapat ay naaalala mo kung ano ang trabaho ko, di ba? Kailangan mong palitan ang 10 bilyong ito ng lahat. Kay Gu Shijian, tunay ka pa bang tao? Ikaw ba ay hindi na masayang? Ako bilhin bilang isang biktima. Hindi ka ba nagpaplano na masaktan ako ng malaking halaga? Ito lahat ay pinili mo. Ikaw ang nagpasakop sa akin. Kanina, binayaran ko na ang aking bayad ng buwan ng pamumuhay na 1,000 lang. Nais kong tulungan ka. Ngunit hindi rin naman talaga ako kaya, pasensya na lang. Si Seji. Guro ng aking klase. Hindi ko alam ang tanong na ito. Alam ko, ituturo ko sa iyo. Mama, palagi siyang bumabalik para makipag-usap sa iyo. Mukhang wala siyang magandang intensyon. At saka sabi ni Shenshen, kasama mo pa siyang mamasyal. Ano bang relasyon ninyong dalawa? Sinasabi ko sa iyo, isa ka ng binata. Bakit parang naiinggit ka pa sa akin? Ano bang meron sa batang iyon? May anak akong lalaki sa iyo. Hindi pa ba sapat yun? Sinasabi ko nga, maaaring hindi ka maniwala. Si Gu Shijia ay talagang iyong kapatid na lalaki. Ano, siya yun noong bata pa, palaging nasa likod ko, na maliit na matabang bata, para hindi kayo madiskubre ng inyong ama. Ang dalawang kapatid ko ay inihiwalay kong paniwalaan, ngunit hindi lang siya.
ginamit ni Muwanro bilang isang puno ng pera. Kundi pinagaling din niya siya, isang walang kwentang mayaman. Oh, kaya naman nag-aalala ka sa kanya. Pero siya ay may interes sa iyo. Ako. Hay, talagang hindi ko maintindihan. Kayong dalawang batang ito. Hindi ko talaga maintindihan. Kayo dalawang nakakabwisit. Bakit ganito kayo kanili? Ikaw ay napapaikot, ni Lim Chenigdu, yung Gu Shijia. Mas grabe pa. Pero pagkatapos ng lahat, 10 taon na tayong hindi nagkikita, gusto kong makilala siya. Pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Ma, huwag kang mag-alala, kapag dumating na ang tamang pagkakataon, tiyak na maiintindihan niya ang iyong pagod. At bilang kuya, sigurado akong kayang alagaan ang kapatid kong bata. Ay, bata, alam mo ba kung paano pumunta sa klase 7? Ako ay klase 7. Aling ginang, kinausap mo ba ako? Ang anak kong si Gu Shijia ay kakapasok lang sa paaralang ito. Ito ang nanay ni Gu Shijia, puno ng mga branded na gamit, mukhang mas mayaman pa kaysa kay Ji Yunin. Magandang araw po, tita. Ako si Lin Chenchen. Girlfriend po ako ni Shijia. Oh. Kaya pala bigla siyang lilipat ng paaralan. Walang gana sa pagkain at inumin. Dahil sa iyo pala ito. Sa totoo lang, siya ngayon. Parang walang isip, may iba pang dahilan. Ang guro namin. Laging may diwang relasyon ng mga lalaking kasama niya sa klase. Kahit si Shijia ay napansin din niya. Siya rin pala. Napansin siya niya. Kung totoo ito, sobra nang hindi wasto. Hay, tingnan mo. Sila pala doon. Si Ji Yuning pala ay buhay pa rin. Kung ang malalayong bundok at siya, ay tapos na ako. Mabuting bata. Ikaw at ang anak ko, talagang bagay na bagay. Ito ay, karta ng tiwala. Hawakan mo ito. Isipin mo na lang, tita. Ito ay regalo ko sa iyo. Nakakahiya naman, tita. Basta't palayasin mo ang anak ko, mula sa babaeng iyon. Ibibigay ko sa iyo, ang buong halaga, para sa isang bahay kasalan. Gusto kong pakasalan mo ang anak ko. Magpakasal ka. Eh kung hindi pumayag si Shijia, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, kilalang kilala ko siya. Para makuha ang aking pag-aproba, susundin niya ako. Kulang siya sa pagmamahal ng ina. Aligayang pagdating sa Nando Tanggang. Nung maitutulong ko sa iyo, gusto kong bilhan ng bahay ang aking anak na lalaki. Ay at ibig mong sabihin ay bibilhin mo. 500 metro kwadrado na malaking apartment sa lungsod. 3,000 metro kwadrado na. Alaking mansion sa malalayong lugar. Sa gitna ng aming pinakamagandang gusali. Isang set na lang ang natitira. Maaari kayong pumunta at tingnan. Dalawa kayo. Narito ang aming courtyard. Hari ng mga gusali. Sandali lang. Matagal ko nang gustong kunin ang tower na ito. Pumunta ako dito ngayon espesyal. Kasama ang boyfriend ko. Pumunta dito para mag-swipe. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa kanila. Nasayang lang ang oras. Boyfriend Sorat. Kung hindi dahil sa matinding pagnanais ng ina, hindi ako makikisama sa kanya dito. Si Ji Xing lang. Lumiko na siya kay Shijia. Nakilala ko na ang nanay ni Shijia. Nagkita na kami. Sobrang natuwa siya sa akin bilang manugang. Plano namin, magpakasal pagkatapos ng graduation. Hindi pwede. Hindi ko pinapayag ang kasal na ito. Si Ji Yuning, may sakit ka ba? Kami ay mag-aasawa. Anong kahit ano mo yan? May kinalaman talaga ito sa akin. Si Gu Shijia siya ang akin. Hindi pwede. Kahit na si Shijia ay anak ko. Ngunit lumaki siya na wala ako sa tabi. Siyempre, hindi siya maniniwala sa biglaang pagkilala. Bakit hindi mo maipahayag? Hayaan mo akong magsalita para sa iyo. Ikaw ba'y hindi nagdadamdam sa akin? Dahil iniwan mo ang anak mo, ang taong walang silbi, at lumipat sa mas mahusay na si Shijia. Naging magkasama ba sila? Paano pa nga naman? Si Mom ni Shijia, House Aura sa Turat, ngunit ang unang asawa, ng CEO ng Go Corporation. At ikaw, tunay na hindi. Guro lang sa likuran. Ano ang ipapantay mo sa kanya? Ito. Pero ito ay black card ng trust fund. Kumakatawan ito sa yaman ng buong pamilya ni Shijia. Kukunin ko na ang penthouse na ito. Salamat, Ginang. Lin, sandali lang. Saan galing ang card na ito? Paano mo nakuha ang card na ito? Ang card na ito, pero ibinigay ito sa akin ng aking magiging biyenan. Paano ko ito gagamitin? Nasa akin ang desisyon. Kung hindi pumayag si Gu Shijia, kung sakaling hindi siya pumayag, hindi siya makakatanggap ng kahit isang sentimo. Ito ay talagang para sa seguridad ng mga bata, ngunit ito ay ginagamit nila bilang isang paraan para kontrolin si Shijia. Anong ginagawa mo? Mag-card ka na. Oo. Ang bahay na ito, nagustuhan muna natin. Kapag bibili rin, hindi ka ang unang pumili. At talaga kang kakasahan ng mga produktong binibili sa palengke. Anong kahulugan ng mas na dumating? Mas mataas akong pumayag.
Ito ang tunay na katotohanan. Anong kakaiba dito? Mayroon din ako. Hindi posibleng ganoon. Ang card mo sigurado na paborito. Sinabi ng inang ko, ang black card ng trust fund. Mayroon lang iyon sa buong mundo. Anong iniisip mo? Tulad na peking card. Maaaring makalusot na, totoo o hindi. Malalaman din natin yan. Kung totoo ang card na to, kumakain ako ng tae. Ha ha ha. Kung gusto mo ng dumi, sige lang. Wala nang kailangan magdusa-dusa para makakain. Ikaw. Magbayan. Oo, maghintay ka lang po. Pasensya na po, nabigo ang transaksyon. Ano? Paano kaya posible ito? Sa Turat, dati, hindi pa ito nagkakaproblema. Ang panlalong ay panlalong. Kahit gaano kang magandang gawin upang mapawi ang pagkakamali, walang gamit, ipakita sa kanila, paano ang tunay na card. Ang card na ito, wala ring karapatang makagastos. Hindi maaaring ganito, siguradong totoo ang card ko, siguradong problema ang makina mo, may sira ito, Ginang, Lin. Ang card mo ay isang supplemental card, para sa mga ganitong bagay gaya ng pagbili ng bahay, mga malalaking gastusin. Kailangan ng pahintulot ng pangunahing card. Kailangan ng tagumpay, pangunahing card. Iyon na ba ang nasa kamay ko, na ito? Ang pangunahing card ay tiyak na nasa kamay ng aking lola. Tatawagan ko siya, para pumunta rito. Hello, Mama. May problema kami ni Shijiya sa pagbili ng bahay. Nagkaroon ng kaunting issue. Maaari ka bang pumunta ngayon? Sige, okay. Hintayin mo siyang dalhin ang main card. Titingnan ko, ano pang mga dahilan nyo. Nanay, andito ka na. Napakaliit na bagay ng pagbili ng bahay. Hindi pa maayos. Paano ko naman susuportahan itong napakawalang kwentang tao? Nanay, hindi naman lahat. Dapat isisi kay Shijiya. Nagkaroon na tayo ng property dito sa bahay. Bakit hindi mo sabi-sabi? Siya pala naroon din. One Rue, ikaw ang pinakamagandang kaibigan ko. Pagkatapos kong mamatay, si Gia ay may anak, kaya taasa ako sa'yo. Mabuting kaibigan. Huwag kang mag-alala. Nanay, bakit parang napaka-nervous mo? Hindi ba't kilala niyo sila? Basta't ang pera para kay Shijiya, nasa kamay ko. Sigurado akong hindi siya makakaahon sa gulo. Hindi ko sila kilala, hindi ko sila nakita. Bakit mo ako tinawag? Ang mama. Kahit lang eyebrush mo na lang, ang Mastercard ng Trust Fund, at magkakaroon na kami ni Shijiya ng pangangatawanan para sa aming balay. Mastercard, Mastercard, Mastercard. Anong pangunahing hakbang? Itim na card ng Trust Fund. May pagkakaiba rin sa pangunahing at pangalawang. Higit sa 10 bilyong bill. Walang pahintulot ng pangunahing card. Hindi rin makakagamit ang pangalawang card. Paano hindi mo alam ito? Kahit na ito, ang trust fund ni Shijiya. Hindi ka ba ang nag-prepare nito? Syempre alam ko iyon. Tanging ganto lang. Pwede mo akong sabihin. I-present mo na lang. At siyang anak at asawa mo, ay naghihintay sa iyo. Nanay, hindi ba't nangako ka sa akin? Nabibigyan mo kami ni Shijiya ng bahay para sa kasal. Naghihintay ang lahat. Bakit ka nagdadalawang isip? HMPH, kapag nakita ko ang mukha niya, parang malas. Ayoko nang bumili ngayon. Sabihin na lang natin sa ibang araw. Dahil hindi mo naman magagamit. Gamitin mo na lang ang card ko. Bakit nandito yung card na yan sa iyo? Siyempre, peking card yan. G-Ulem. Kayo ng anak mo. Ay parang, naghahanda ng peking card, ha? Bakit ang daming peking numero? Sunod-sunod na lumalabas. Sino ang peking tao? Malalaman din yan sa paggamit. Shenkai, magalang kang umalis. Anong umalis? Pahiram niya ng iyong card. Kung tunay lang yan, babagsak ako ngayon, sa iyo. Anong nangyari? Anong nangyari dito? Ang sistema ay nag-alarma gamit. May problema ang card na ito. Si Gia Yuning, alam ko talaga. Tatapusin ka na talaga. Siya ang kanyang sinasabi. Magmadali kayong kumuha ng kanya. Di ng Gia. Ang iyong pangunahing card, wala na siyang nakakonect sa ilalim ng network. Sa halos isang decade. Ngayon, nakakita na tayo sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ang card na ito ay para sa kanya. Si Ji Yuning ang may-ari. Imposible. Siguradong nagkamali ka. Nandito ako. Nagtrabaho na ako dito ng 20 taon. Mabilis kong makikilala ang pangunahing data ni Ginang. G, isang tingin lang, alam ko na.
Ano ka ba? Isang pagkakamali lang. Ay huwag nang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao, ha? Ngunit, ito ay hindi. Tanging sigaling ng ina ni Shijiya lang ang mayroon dito. Nana, paano nakarating ito sa kanya? Bakit nasa kanya ang card na ito? Ako. Hindi dahil sa kanyang pagkakalok-lokong ginang. Pamamahal ni Shijiya. Pinagluso naman ako at ang aking kapatid. At ang aming nanay na hindi kami magkakilala. Umalis na ang nanay. Naiisip mo na ba ang nanay? Pumunta ka na sa bahay at kainin mo ng biskwit. Ikaw. Sinabi mo na si Ji Yuning ang kanyang ina. Huwag kang magbiro. Si Ji Yuning. May nangyari ba sa iyo na mga hormone na nakakabaliw? Bakit ako may gusto sa isang lalaki? Ikaw na ang magiging ina niya. Magalit ka ba kay Digi? Patawarin mo siya. Anong ginagawa mo, Jiyon? Sige ka lang. Huwag kita tatapusin. Ilisan mo ako. Hoy, ilisan mo siya. Nagpahirap ako upang si Shijiya siyang lumaki. At ganito ka pala nag-iingat sa akin. Ganito talaga kang nag-iingat sa akin. Ikaw ang may hawak sa yaman, na ibinigay niya sa iyo, at walang pakundangan, nagdulot sa kanya ng maling landas, at hindi na nagtanong, hindi ko na siya papansinin, malapit na siyang masira. Nanay. Ikaw nga talaga. Shijiya. Nanay, iniwan kita noon, wala na tayong magagawa. Bakit mo sinasabi yan? Anong silbi nito? Shijiya, noong una, hindi ko rin matanggap ito. Pero para kay mama, para sa ating kinabukasan, talagang ginawa na niya ang lahat. Nagawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Manahimik ka nga. Kahit na si Muwanru, may iba pang balak sa akin. Pero mula pagkabata, pinabayaan niya akong lumaki. Kaya nandito ako ngayon. Noong panahong iyon, nasaan ka noon? Shijiya, tawagan mo ang ambulansya. Nasaan si Shijiya? Anong nangyari? Lahat ito ay dahil kay Ji Yuning. Kung may isa si Shijiya, tatlong mahahabang dalawang maikli, pagsasakripisyo ng buhay mo. Sino sa inyo ang magulang ni Shijiya? Magulang. Ako. Ako. Ang kalagayan ng pasyente ay seryoso. Kailangan ng tiyak na paggamot. Alam ba ng mga magulang mo ang kanyang medikal na kasaysayan? Ako. Hindi ko alam. Bihira akong makialam sa kanya. Nang isinilang si Shijiya, sabi ng doktor, siya ay may panganib ng sakit sa puso. Nag-alaga ako sa kanya ng maraming taon, bago siya bumalik sa normal. Sigurado akong mahigit sa mga taon na iyon, di inaalagaan siya ni Muwanru. Pinagsikapan niya ang dating sakit niya. May hindi ipinapakita siyang sakit sa puso. Kailangang subukan ng doktor. Unahin ang paggamot sa mga problema sa puso. Ako ang kanyang ina. Kung may tanong, itanong mo sa akin. Kung hindi ito sakit sa puso, kaya mo bang tanggapin ang responsibilidad na ito? Isusumpa ko sa aking buhay. Siguradong walang magiging mali. Ito. Kanino ba ito nakikinig? Magandang intensyon. Makinig ka sa kanya. Tungkol lang sa problema sa puso. Gu Yuanshan. Sa ganitong panahon nagtatanong ka sa kanya, wala ka nang nararamdaman para sa akin. Hindi mo rin maasar ang pagbabago. Nagbigay ako kay Shijiya sa pagpapalaki hanggang pagkatao ng katotohanan. Ikaw ay tungkol sa akin. At wala ka nang maliliwanag na paggalang. Muwanru, ibibigay ko sa iyo ang muling pagkakataon. Palitan mo ang iyong kamay sa akin. Siyempre naniniwala ako kay Yuda. Hindi siya magiging dahilan para mapahamak kay Shijiya. Tanging ang sakit talaga ay ang sudden heart attack. Pagkatapos ng paggamot, siya na ay malaya na sa panganib. Swerte mo, anak ka pa. Halos na-diagnose ng mali at mamatay siya. Nurse. Maaari ba akong pumasok para tingnan siya? Sabi ng pasyente na sino man ay pwedeng pumasok, maliban sa iyo. Mukhang ayaw pa rin niyang patawarin ako. Yuda. Yuning. Si Shijiya pa rin ang nakakaintindi. Hindi niya ako pinapahirapan. Yuanshan, umalis na tayo. Tignan natin ang ating anak. Tama kang may swerte. Kung hindi lang alam ng iyong pamilya, ang sakit sa puso mo, ang payo nila sa doktor tungkol sa gamot, hindi ka na makakayanan. Ngayon naman, talaga bang, ginaalang-gala mo ako, anghang. Anak, tama ka lang. Mama, salamat, nagsilbing ipagligtas ako, hindi ko sinasabi ito.
Ano? Hindi ba siya ang tumilong sa akin? Talagang hindi. Siya ay palaging nasa labas. Nakaplay ng cellphone. Ang batang babae, laging akong sumusunod pababa. Nanay. Hindi ka kailangan mag-alala sa akin. Pumunta ka na lang sa iyong ina. Alisin mo na ako at kay Star lang, upang magpakasalan. Magpainit-init na lang kami ng buhay. Ay naku, nanay, alam kong nagkamali ako. Kung hindi dahil sa'yo, na naaalala ang sakit ko noong bata ako. Hindi ko talaga, ay hindi na posible, na magising. Salamat at may natira pang kaunti, konsensya. Malalayong bundok, tingnan mo. Sabi ko na nga ba, itong si Yunin. May masamang balak sa anak natin. Nagpaplano ng masama, ano? Shijiya, paano siya sa'yo? Nakalimutan mo na ba? Ikaw sa kanya. Hindi ka ba laging may opinyon? Ngayon na nandyan ang lahat, sabihin mo na ng malakas. Sinasadyang galit sa'yo si Jia. Huwag mong asahang makilala mo siya kailanman. Nana, kaya ko na akong makahanap sa'yo. Gus Shijiya, i-repelet mo pa ang iyong sinabi. Si Muan-ro ay hindi alam ang katotohanan. Si Yu lang ang tunay na inang ko. Ikaw ang salakot ng puting mata. Nakuha kita ng libre. Parehas pala ngayon. Iniwan mo akong nanloloko. 90 na taon. Ilisan mo ako, malaking bundok. Nagdudugo ako. Ako ang talagakang nobyo ko. Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Yung talagang ikaw. Totoo talaga ikaw. Ngayon, tayo ay isang pamilya. Nagkakamit na natin ang pagkakaisa. Patawarin mo siya. Huwag mong pansinin ang ina ko. Huwag mong pansinin ang ina ko. Ito ang aking unang anak, Jishin lang. Siya ang kapatid ni Shijiya. Siya ang kapatid ni Shijiya. Buyuan siyan Sabado. Naghahanap ako ng bata, dahil ako ang kanilang ina. Ngunit hindi ko kailanman inamin ang relasyon natin. Dahil sinabi mo noon na magkaiba ang ating katayuan. Hindi ka makakapag-asawa ng isang karaniwang babae. Kaya't ako ay umalis kasama ang bata at iniwan ka sa hirap. Kasalanan ko ito. Ngunit sa mga nakaraang taon, hindi ako naghanap anumang babae. Naghihintay akong makita kita. Kung sana, nagsimula kang magpakalakal sa ina natin. Hindi siya kayang ipagbigay wika sa atin ng ganto. Tama ang sinabi ni Kuya. Mama, nandito kami para suportahan ka. HMM. Guyuan Shan. Kung sakasakali na sila, nais na makilala ka, laging welcome ka, na bisitahin ng mga bata. Ngunit ang kwento natin ay matagal ko nang nailagay sa nakaraan. Simula ngayon, ako'y magiging ina lamang, hindi magiging asawa ng sinuman, o ginoo ng sinuman. Salamat sa iyo, pagkatapos ng 18 taon, handa ka pa rin magbigay sa akin ng isang sagot. 2 mabangong bata, sama-sama tayo pauwi. Tara na.